Salamat! Kaya magandang gabi sa inyong lahat. Welcome ulit sa Parabellum. Ngayong gabi, agad nating tatalakayin ang issue tungkol sa drone na napunta sa Romania. Hindi ko maintindihan kung bakit ito pinagkakaguluhan. Maraming hinala at kontrobersya. Parang ito ay isang napakalaking balita na parang hindi pa ito nangyari noon at kung ano-ano pa. Sa totoo lang, mga 2 taon na ring may mga drone ng Russia na napupunta sa Romania, minsan dahil tinamaan ng mga Ukrainian, minsan dahil sa pagkakamali ng mga Russian, minsan dahil sa jamming at kung ano-ano pa. Napansin ko rin na lahat ay nag-uusap tungkol dito ng sobrang babaw na parang tungkol lang sa drone na tumama sa gusali nang hindi nilalagay sa tamang konteksto. Ibig sabihin, ang tanong ay, sinadya ba nila o hindi? Hindi nila sinadya. Russian ba o hindi? Hindi ito Russian. Inalis ang konteksto ng 2 nakaraang taon at mga nangyaring doon. Gusto ko lang sabihin na may direktang kontak kami sa isang tao na nakatira doon. Literal na doon. Kalahating kilometro lang mula sa ilog. Noon pa, pinapadalhan na niya kami ng pribadong video ng ugong ng mga drone. 2 taon na ang nakalipas, madalas pa sa teritoryo ng Romania napupunta ang mga drone. Nagrereklamo ang mga tao pero wala namang ginagawa ang estado ng Romania. Sa katunayan, wala talaga silang aksyon. Tulad ng pinapatunayan ng lumang panayam na ito noong Marso 2020, 26 Marso 2025. Gaya na nakikita ninyo, luma na talaga ang usaping ito. Si Zaluzny noon pa man ay nagbigay na ng panayam na ito, sinasabi na hiniling ng Romania sa kanya na itago ang mga insidente ng mga drone ng Russia na nangyayari sa kanilang teritoryo. Kaya, tulad ng nakikita natin, kabaligtaran ito ng sinasabi sa inyo ng ilang propagandista sa telebisyon. Ang NATO raw ay gumagawa-gawa ng insidente para sisihin ang mga Ruso at Bepe. Hindi, sa totoo lang ay medyo nakakahiya rin ito para sa mga Romano. Bakit nila sinusubukang itago ang mga insidenteng ito? At hanggat walang nangyaring talagang hayag, noong mga nakaraang buwan, may ilang magsasakang Romano na may drone na napupunta sa bakuran na kumukuha ng litrato. At kaya ang bagay na ito ay naging paksa ng diskusyon, pambansang diskusyon, kaya hindi na nila ito maitago. Hanggat kaya nila, noong 2024 at 2025, itinago ng gobyernong Romano ang bagay na ito. Pinatunayan ito ni Zaluzny na makipag-usap siya sa mga Romano, hiniling nilang huwag pag-usapan ang pagbagsak ng mga Shahed sa kanilang teritoryo. Bakit sila nagrereklamo tungkol dito? Dahil ang pangunahing usapan ay ito. Ibig sabihin, noong panahong yon, may mga alituntunin sa pakikipagsagupa ang mga Romano na hindi nagpapahintulot sa mga eroplano nila na labanan ang mga drone na ito. Nandun ang mga eroplano at handa na lahat pero hindi sila pwedeng labanan kasi kahit lumagpas lang ng kalahating kilometro sa himpapawid ng Romania ang isang drone. O may naka-ere na agad at dapat palaging may naka-ere o may panganib na hindi mo ito mahuhuli. May oras ng scramble ang mga piloto maliban kung maglagay ka ng anti-aircraft sa lugar. May mga patakaran sa digmaan na hindi nagpapahintulot sa kanila umatake. Kaya nga sinabi ng mga Ukrainyano sa kanila, binibigyan namin kayo ng pahintulot na umatake kahit sa aming himpapawid kung gusto ninyo. At sa katunayan, ang gobyerno na kamakailan lang ay natanggal ay nagbago pa ng isang batas sa konstitusyon para payagan ng mga eroplano at mga anti-eroplano na umatake sa mga drone na ito. Kaya, gaya ng nakikita ninyo, ang Romania sa loob ng isang alyansang NATO ay medyo sabihin na nating malabo pagdating sa pagkuha ng direktang papel tungkol sa mga paglabag na ito ng mga Ruso. Sa katunayan, sinusubukan pa nilang itago ang bagay na ito. Ibig sabihin, kabaligtaran ng sinasabi ng iba. Alam nyo na rin kung sino ang nagsasabi, sa buwatan daw ito, may planong ginawa para isisi sa mga Ruso. Nakita nyo ba? Sinusubukan nilang lumika ng takot sa mga Ruso at Bepe. Sa totoo lang, sinusubukan nilang paliitin o itago ang nangyayari hanggang sa masyado ng marami ang nadadamay at napilitan na silang ilabas ito.
Ibig sabihin, hindi na pwedeng hindi harapin ang problema dahil kusa ng gumagawa ng mga video ang mga tao at pinapakita na tahimik lang ang estado tungkol dito. Ngayon, hindi ko na pinansin ang mga pagsusuri ng iba, naghanap na lang ako. Yung mga pagsusuri na ginagawa mismo ng mga Romanian, kasi meron ding mga think tank na Romanian, mga military analyst o sinter, mga tunay na Romanian, at tingnan natin kung ano ang sinasabi ng mga Romanian. Ito ang mga code ng drone na napunta sa Romania. Gaya na nakikita ninyo, ang mga code ay nasa Cyrillic. Pansinin ninyo na ito ay may nivel fragmentuli. Kita ninyo, ito ay Romanian. Ang bagong piraso ng sasakyang panghimpapawid. Medyo naiintindihan mo ang Romanian kung ikaw ay Italiano. Ang mga code ay syempre nasa Cyrillic. Nagawa rin nilang mahanap ang mga code ng makina. Uulitin ko, ito ay mga pagsusuri ng mga Romanian mismo. At ang nakakaintriga dito ay ang production code at ang petsa ng drone ay 1 buwan pa lang ang nakalipas. Ibig sabihin may interesting na impormasyon tayo. Kung 1 buwan pa lang ang drone, halos lahat ng ginagawa ng mga Ruso ay agad nilang ginagamit. Dahil hindi ito drone na 6 na buwan nang nakalipas na nakastock lang at abunto, kundi literal na gumagawa sila ng isang bagay 1 buwan pa lang ang nakalipas at ginagamit na agad nila ito. Mahalaga ito dahil mula sa isang analytical na pananaw, sinasabi nito sa atin na halos naubos agad ang kanilang kakayahan sa produksyon. Sa loob lang ng 1 buwan, wala silang malaking inventaryo ng produksyon. Halos lahat ng kanilang napoproduce ay agad nilang inilalabas. Kaya nakaka-interest talaga ito. At least may lumabas na isang bagay. Isang bagay na sobrang kapaki-pakinabang. Yung isa naman ay ang pagsusuri na ginawa mismo ng grupong Romanian na ipapakita ko sa inyo ngayon at para sa akin ay nakaka-interes. Dahil bukod dito, gumawa sila ng pagsusuri ng mga datos sa loob mismo ng drone. At ito ang lumabas na hindi binanggit ng kahit anong diaryo, wala ring nagde-debate sa X o nanood ng iba't ibang telesik Ursini. Walang sinuman ang direktang kumuha ng mga sinasabi ng mga Romanian lampas pa sa mga pahayag ng Estado. Mas gusto kong panurin ang mga review ng dating sundalo, sundalong Romanian at OSINT Group. Sila ang grupong Getica Gen na nagawang makuha at suriin ang mga pirasong ito. At ito ang lumabas. Matapos ang multi-font na pagsusuri, kabilang ang datos tungkol sa lugar ng paglulunsad, flight program ng drone, at ang trajectory ng pagpasok sa airspace ng Ukraine, impormasyong natanggap matapos ang 24 oras na delay at acoustic signature ng propulsion system na isinuri bago ang impact. Batay sa mga OSINT na source at video ng lokal na populasyon, posibleng makabuo ng pagtatasa na may mataas na katiyakan. Ang remotely piloted na sasakyang panghimpapawid na UAV Geran 2 na may kargang, ayon sa aming impormasyon, 50 kg ng high explosive. Bakit nila sinasabi ang bagay na ito? Dahil natagpuan ang kapsula kung saan karaniwan nilalagay ang pampasabog, kaya hindi ito walang laman. Dahil minsan, ginagamit din ang mga variant tulad ng Gerbera na para sa reconnaissance. Gumalaw ito sa isang itinakdang flight path at nagsagawa ng sinadyang pagbangga sa tinatayang naunang dang mga coordinate. Ibig sabihin, nakatakda na talaga itong pumunta sa mga coordinate na yon, hindi doon na jam o lumihi sa ruta. Ang lugar ng pagbangga ay nasa labas ng saklaw ng panggugulo ng mga Ukrainian jamming system na nakakaistorbo sa GLONASS, GPS o katulad ng mga sistema. Na malamang ay nagbigay daan sa kahit bahagyang satellite navigation habang nasa Romanian airspace, lalo na sa terminal na pagsubaybay bago ang pagbangga. Kaya hindi na istorbo ang manyobra at mga datos, kaya ibig sabihin talagang nakatakda ito makarating doon. Habang pumapasok sa pambansang airspace, ang drone ay nagsagawa ng mga sumusunod na sinadyang at planadong aksyon. Aktibong pag-iwas sa radar. Mga maniobrang ginawa para mabawasan ang bakas sa radar sa himpapawid ng Romania.
Alam nito ang lokasyon ng mga pasilidad ng Romania, iniiwasan ng mga ito, nagbabago ng altitude at ginagamit ang lupain. Kontroladong pagbaba mula sa altitude na agad sinimulan pagkatapos lampasan ng hangganan ng estado. Hindi ito isang pagkakamali kung bigla siyang bumaba pagpasok niya sa teritoryo ng Romania at sinusubukan niyang samantalahin ang lupain, hindi ibig sabihin na na-jam siya, naligaw o kung ano paman. Sinusundan niya ang isang itinakdang ruta. Layunin nilang bawasan ang panganib na matuklasan. Pagsasamantala sa mga maskara ng anyong lupa, ibig sabihin sa morpolohiya ng lupain para maiwasan ang pagkakatuklas. Kaya kapag may drone ka na sumusunod sa lupain, hindi pa ito na jam, hindi ito na ilihis, kung kaya't nagkamali ito, tinamaan ito ng mga Ukrainyano. Dahil aktibong ginagamit ang lupa, kaya sinusundan ang mga waypoint. Pagpasok na pabagsak, kontrolado ang terminal, kaya sinundan nito ang lupain, tumaas ito, at pagkatapos ay bumagsak pababa. Isinagawa ang nakaprogramang maniobra bago ang impact ng misyon. Malinaw na ipinakita ng tunog ng makina. Ang pagsusuri. Ang sunod-sunod na manyobra ng sasakyang panghimpapawid ay hindi tugma sa palagay na nag-alod na lang ito ng balistiko matapos ang engkwentro. May tumama rito. Sinusuportahan ito ng opisyal na bersyon ayon sa kung saan tinamaan ng mga Persang Ukrainyano ang drone at nagpatuloy itong lumipad ng walang kontrol. Ang naitalang flight profile ay malinaw na nagpapakita ng pagpapanatili ng aktibong kontrol sa sasakyang panghimpapawid sa buong tagal ng misyon. Konklusyon. Sinadyang inatake ng Federasyon ng Rusya ang teritoryo ng Romania. Ang koponan ng Getica ay umaakwa ng buong pananagutan sa nilalaman ng pagsusuring ito, sa espesyal na paggalang sa mga handang ipagtanggol ang Romania, ang koponan ng Getica. Pagkatapos, kung titingnan ninyo ang mga inilalabas nila, nandoon din ang kanilang mga podcast, nagpo-post din sila ng iba pang dokumentasyon, kabilang ang tala ng galaw, at iba pa, at iba pa. Kaya, tulad ng nakikita ninyo, eksaktong isinagawa ng drone ang mga manyobra at kaya hindi ito maaring na-jam. Kung sinusundan mo ang tabas ng lupa, malinaw na hindi ka na-jam at hindi ka rin tinamaan dahil sinusunod mo ng perpekto ang trajektoryang itinakda sa iyo. Mag-isip tayo ngayon kung bakit. Sa palagay ko, balikan natin yung mga lumang live na ginawa ko tungkol sa mga pagsalakay ng drone sa loob ng Baltic at Polish na himpapawid para ipakita na ginagawa ito para subukan ang katatagan ng iba't ibang bansa, lalo na ng Romania. Sa pagkakataong ito, sa nakaraang 2 taon, pati na rin base sa patotoon ng mga lokal na residente at ni Zaluzhny. Kaya mas marami tayong ebidensya, lokal at mula sa labas, na ilang beses nang sinubukan ng gobyerno ng Romania na itago ang mga bagay na ito para hindi sila mapilitang makialam. May opisyal na pahayag malapit doon at nariyan ang base ng Constanța, Alessandro Brunelli. Kaya sa pagkakataong ito, ang gobyerno dahil hindi na nila maitago ito sa tulong ni Zaluzhny o ng mga Ukrainyano at dahil nagpasa sila ng batas na nagpapahintulot sa kanila na sumali. Ang mga drone ay kumilos at isinara ang konsulado ng Russia sa Constanța. Ang konsulado ng Russia sa Constanța kung saan ayon sa iba't ibang pahayagan at mga analyst ng OSINT sa Romania ay matagal nang ginagamit bilang basehan para sa iba't ibang tao na tiyak na nagmamanman sa mga aktibidad sa Constanța. Walang labis, walang kulang, kaya para itong isang uri ng kabayo ni Troya sa ganitong kahulugan. Kaya marahil ay ganun din ako noon. Malaki ang pinagbago ng kanilang paninindigan kaysa dati. Sa pagkakataong ito, ginamit nila ang insidenteng ito para alisin ang problemang ito para magkaroon ng pampulitikang dahilan para alisin ang presensya ng mga Ruso. Nagkaroon ng malaking pagbabago ng pag-uugali, sabihin na natin, mula sa panig ng Romania. Isinara ang konsulado ng Constanța at ayon kay historiador Armando Guitu, ang pinakamalaking problema ay ang espiya ng mga Ruso sa reyon. Lahat ng ito ay sanggunian mula sa Romania. Mas lalong nagiging interesante na makita kung ano mismo ang sinasabi ng kanilang mga analista, ng kanilang mga komentarista, kaysa pakinggan ng ating mga balita mula sa magkabilang panig.
Inalis nila dahil sinabi niya na matagal lang may kakaibang aktibidad doon. Basahin ninyo ang artikulo. Tingnan natin kung papasok kasi medyo mahaba. Gusto nyo ba? Kung papasok sa chat kasi sa kasamaang palad kapag naglalagay ka ng banyagang link, nagkakagulo lahat. Ilalagay ko ito ng mas maikli para sa pagsasalin, pwede niya itong isalin. Ito ang sabi ng mga pahayagan at analyst ng Romania tungkol sa diskwento. Ano naman sa tingin nyo ang mga komentator natin sa Italia? Hindi ito Ruso, bla bla bla. Hindi sila nagdadala ng datos, hindi sila nagdadala ng pagsusuri, hindi sila nagdadala ng ebidensya, basta ibinibigay lang nila ang kanilang ideolohikal na posisyon tungkol sa insidente. Oo, ganun nga. Hindi ganun. Wala silang dinadalang. Kahit ano na magpapatibay sa kanilang teorya. Ipinakita ko sa inyo, ang mga larawan ng mga piraso na ipinakita ko sa inyo, ang mga pagsusuri ng mga independenteng grupo, hindi gobyerno, independenteng mga dating militar at analyst, mga Romanian, ipinakita namin sa inyo ang mga naunang halimbawa sa kasaysayan. Hindi ito ang unang beses na nangyari ito at may malaking saysay ang paliwanag, lalo na kung titingnan mo kung saan matatagpuan ang palasyong ito. Mapapansin mo na kung lumilipad ang drone sa isang particular na taas, madali itong matutukoy. Napakabilis. Sa halip, nakapasok ito ng sapat na malalim para tamaan ang palasyong ito. Dahil natagpuan, dahil sinundan nito ang lupain, kung sinundan mo ang lupain, malinaw na hindi ka pa natutuklasan, hindi ka pa nasisira. At kaya, lahat ng iba't ibang teorya tungkol sa pagkakamali o mga ganitong bagay ay nawawala na lang. Kaya nakaka-interest ito. Kita mo, napapatawa na lang ako sa mga ganoon. Pati sa gas pipeline, sabi nila Ruso ang may sala, pero ako ang unang nagsabing Ukrainyano ang gumawa nun. Isang team ni Poroshenko nung hindi pa huli ang lahat, inilatala nila ito isang taon bago pa man sinimulan ng mga Aleman ang investigasyon. Kaya yung mga walang kwentang komento mo, pwede mong sabihin sa iba kasi ang community ko mismo ang makakapagpatunay niyan dahil inilatala ko ang mga chat ng isa kong kakilala sa Telegram. Na ito ay gawa ng isang Ukrainian na team na may pahintulot ng mga Polish na alam naman talaga na dumadaan sila sa kanilang teritoryo. Kita mo, di tulad ng iba, wala akong kita dito. Hindi ako nagkakalat ng propaganda para sa Ukrainian o Ruso at hindi ko sinuportahan ang teoryang Ruso ang may gawa dahil wala namang saysay yon. Balikan mo ang mga unang live na ginawa ko tungkol sa pagkasira ng Nord Stream, sinubukan kong gumawa ng isang talaan ng mga posibleng positibo at negatibong senaryo para sa mga Ruso. Yung positibo ay pansamantalang pagtaas ng presyo ng gas, lahat ng iba pa ay negatibo. Walang saysay talaga mula sa lohikal na pananaw, kaya ganun. Hindi ko kailanman sinang-ayunan ang mga tesis na iyon, kaya sulit na balikan. Iyan ang usapan natin. Buo pa rin kahit 3 taon nang lumipas. Para magbigay ng idea, dahil kailangan mong pag-usapan ng isang bagay, parang automatiko na lahat ng mga senaryo ay dapat pabor sa isa o pabor sa kabila. Parang labahan ni Occam ang lohika. Kung pantay ang salik, ang pinakamadaling solusyon ang tama. Huwag mo na lang intindihin. Kaya mga Gino, lahat ito ay isang estratehiya, syempre, tulad din ng estratehiya ng mga Ukrainyano. Tungkol sa paggamit ng mga drone sa loob ng Baltic na teritoryo, nakalaunan ay nagdulot din ng pagtanggal sa Ministro ng Depensa. At iba pa, sa ibig sabihin ay tiyak ng pagdaan sa Baltic na teritoryo ay nagbibigay daan sa mga Ukrainyano na makaiwas sa mas maraming depensang panghimpapawid ng mga Ruso. Pagkatapos, kung may pakikipagsabuatan mula sa mga Baltit, lalo na't naapektuhan pa ang isang gobyerno, ibang usapan na yon. Ibang usapan na talaga. Bukod pa rito, kung naalala ninyo nung pinag-usapan ang pag-atake sa loob ng teritoryo ng mga Baltic at sa Poland gamit ang mga drone. Ipinakita ko sa inyo ang pagsusuri ng isang Polish na analyst, balikan ninyo ang live na yon, yung may mga pakpak na husar sa cover. Kasi interesante yon. Bakit isang Polish na analyst? Hindi nun nangyari ang pag-atake, kundi 4 na buwan bago yun. 5.
Naglabas siya ng pagsusuri tungkol sa ilang drone na napunta sa pagitan ng Belarus at Ukraine. Pero ang laman ng mga iyon ay mga SIM card na Polish, Estonian at Lithuanian. At siya ang nagbigay ng teora, nilagay ko ang dokumento sa description ng video. Na malamang ay mga pagsubok yun na sa inaharap ay magdadala sa paggamit ng mga drone sa Polonya. Kaya, gaya ng nakikita ninyo, may mga naunang pagsubok na rin sa ganitong bagay. At tama siya, dahil mga 3 o 4 na buwan ang nakalipas, nangyari nga, eksaktong yun mismo ang nangyari. Kaya interesante ring makita na minsan, tama ang hula kapag dinagamit ang utak. Sa ilalim ng video ng mga usari, makikita ninyo ang dokumentong inilatala ng analyst na ito. Si Klino na hindi Ruso, na Ruso-Polako na hindi talaga pinansin noon, wala talagang pumansin sa kanya noong panahon na yon, pero siya pala ang tama. Sa kabilang banda, yung mga nandoon sa ang mga nasa Polonya ay ang varyanteng decoy ng Gerbera na walang pampasabog, siguro para maiwasan din. Posibleng mas malalaking insidente. Sabihin nating hindi, kaya interesante ito at walang silbi itago ang mga ito dito. Mayroon akong mga personal na contact doon sa lugar na 2 taon nang nagpapadala sa amin ng mga video ng drone na bumabagsak. 2 taon nang nakalipas, nagpapadala na sila ng mga video sa amin. Isa siyang babae sa tindiya. Takot, kaibigan ng asawa ko, na siyang pribadong napapadala sa amin ng mga video tuwing gabi. May bahay siya doon at dumarating sila. Kaya, alam ko na ang kwentong ito bago pa man ito naging gulo na pinag-uusapan ngayon. At iba pa, magaling din sila pagdating sa usapan tungkol sa mga drone na napunta sa Poland. Kung mapapansin mo, sila yung may dobleng tangke. At kung mapapansin mo rin, yun yung may halong Lithuanian at Polish na mga sangkot. Marami ng ganyang pagkakataon. May nakita ba kayong drone na may dobleng tangke? Wala, kasi para sa Ukraine, hindi na kailangan ng drone na ganun. Kaya interesante ring makita ang mga ganitong bagay. Hindi sila basta-basta lumilipad sa Russia o Belarus. Nananatili lang sila sa pagitan ng mga hangganan ng Estonia, Belarus, Lithuania at iba pa. Nananatili sila malapit sa hangganan dahil hindi nila pwedeng salakayin ang mga drone sa NATO airspace. Kaya sinasamantala ito ng mga Ukrainian pero sinubukan din nilang gamitin ng Belarus tulad ng pagdaan nila sa kanan ng Belarus. Minsan halimbawa habang papunta sila sa Hilaga, patungo sa base ng ika-76 na Russian Airborne Division, mas marami silang naranasang pagharang. Walang labis, walang kulang. Kaya tiyak na ang ruta sa Baltic ang nagbibigay sa kanila ng mas maraming oportunidad habang gumagalaw pa rin malapit sa hangganan. Yung mga mas malapit sa hangganan ay mas malamang na maapektuhan. Jamming mula sa mga Ruso. Medyo iba naman kapag may ilang drone ng Ukraine na umaabot ng 100. 150 kilometer sa loob ng espasyo ng Estonia, Lithuania at Ibupe. Kaya may halong ganito at ganon itong 2 salik na ito. Laging maging tapat, huwag basta magsalita ng ganito o ganyan dahil lang sa panig mo. May mga kasong mapapaliwanag, may iba na hindi o mas kaduda-duda, kaya dapat laging isaalang-alang bawat kaso, bawat drone kung anong ruta ang tinahak nito. Halimbawa, marami sa mga drone ng Russia na napunta sa Romania sa nakaraang 2 taon, masasabi natin na hindi sila nakaprograma para tamaan ng Romania. Dahil napupunta sila sa gitna ng mga bukirin, dumarating na sira na o baka gawa yun ng jamming. Kaya interesante makita kung bakit may pagkakaiba ang drone na ito na may tinamaan kumpara sa iba. Mga drone na napunta sa Romania pero napunta doon dahil sa pagkakamali o dahil sa aktibidad ng anti-aircraft ng Ukraine o dahil sa jamming.
kasi yon ang pagbabago. Hindi na bago na may mga drone na napupunta sa Romania. Ang bago dito ay ang drone na ito ay sadyang in program para sa layuning yon. Kung ikukumpara sa nakaraang 2 taon, saan ba talaga sila napunta nun? Basta na lang napadpad? At ito ay isang desisyon, isang sinadyang desisyon marahil para makita kung ano ang magiging reaksyon. Mula nang baguhin ng mga taga-Romania ang batas tungkol sa wiretapping, wala nang nangyaring insidente. Marahil gusto nilang makita kung ang mga Romano matapos baguhin ang batas ay susunod sa sarili nilang batas at tatapusin ito o kung magpapaliban lang sila tulad ng mga nagdaang taon. Baka ginagawa lang ang batas para mapalubag ang tao, parang, o ayan may batas na, pwede na tayo. At pagkatapos, wala namang talagang nangyari. Ang mga ganitong bagay ay nagsisilbing pagsubok sa antas ng katatagan ng isang tao at hindi ito aksidente. Kailangan din nating ilagay ang mga bagay sa pananaw ng panahon at politika dahil nangyari ang insidenteng ito noong bumagsak ang pamahalaang Romanian. Sa mga oras na ito, ang Romania gobyerno. Isang gobyerno na nagpapanatili ng mga bagay, sabihin na nating formal lang, ay tiyak na napakahina. Kaya anong mas magandang panahon para subukan ang katatagan ng isang bansa, kundi sa panahon ng transisyon? Mahalaga rin ang mga timing sa politika, hindi lang ang mga timing sa militar o ang mga technical na aspeto ng mga drone. Bukod pa rito, nakikipag-usap ang mga Ukrainyano sa mga Romanian at halos nagkaroon na sila ng bipartisan na kasunduan pagdating sa proteksyon ng kalangitan. Pinagsama-sama sa parang makakaroon sila ng mas maraming otonomiya, kumbaga ni Kiara Zelensky. Kakausap ko lang sa presidente ng Romania, isang Russia na drone ang tumama kagabi sa isang gusaling tirahan. Kinumpirma ni Presidente ng Romania, Nikos Ordana, ang kasunduan sa paggawa ng mga drone. Malamang gagawa sila ng drone para saluhin ang iba pang drone. Isang bagay na pareho namang sinusubukan na magkabilang panig, parehong mga Ruso at mga Ukrainyano na paunlarin. May mga bagong balita ba tungkol sa Transnistria? Magkakaroon ba ng muling pagkakaisa sa Moldova? Yun ba ay isang bahagi ng Moldova? Ibang usapan yan na nangangailangan ng isang buong live na hiwalay. Siguradong ang Transnistria dahil isinara nila ang gas pipeline at nakatanggap sila ng alok na tumanggap ng gas mula sa Romania at BPT. Siguro isa rin itong anyo ng soft power. Nasa isang medyo dramatikong sitwasyon sila at bukod pa ron, sila ay talagang nakahiwalay. Nananatiling alanganin ang sitwasyon, pati na rin sa simpleng usaping legal. Isa sa mga pangunahing kinakailangan para sa isang bansa na makapasok sa European Union ay ang pagkakaroon ng kontrol sa sarili nitong mga hangganan. Sa pandaigdigang antas, kasama ng Moldova ang Transnistria. Sa praktika, wala silang kontrol dito. Kaya kailangan nilang lutasin ang problemang ito kung gusto nilang sumali sa Unyon, sa Unyong Europeo. Maraming Moldovan ang may Romanian na pasaporte rin. Kaya marami ang napapanggap na separatista, pero pagkatapos ay ginagamit pa rin nila ang pasaporteng Moldovan o Romanian para maging mamamayan din ng Europa. Noong isang beses, nag-live siya. Iminumungkahi kung panurin ninyo ang video na ginawa ni Emiliano ng Bold Don't Lie na talagang tumutok sa isyong ito dahil sa video na iyon may mga datos na minsan ay nakakatawa rin. Magbibigay ako ng random na numero pero natatandaan ko ang proporsyon. Halimbawa, sa loob ng isang taon, dumadaan sa Transnistria ang mga 50 milyong sigarilyo o 50 milyong pakete ng sigarilyo. May isang tao na gumawa ng kalkulasyon at lumabas na dapat lahat ay manigarilyo, pati na ang mga bata, halos isang pakete kada oras buong taon. Magandang Transnistria noon pa hanggang ngayon para sa ganitong uri ng pagpupuslit kaya naging kapaki-pakinabang ito para sa mga tao. At saka, isa itong napakahabang kwento. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang hukbong Ruso na nagpasya na panatilihin ang lugar sa ilalim ng kanilang kontrol nang mangyari yon. Nagkaroon din ng maliit na digmaan ang Unyong Soviet na kakaunti lang ang nakakaalam. Kung mag-Google o Wikipedia kayo, hanapin ang digmaan sa Transnistria na sinalihan din ng Romania, Romania at Moldova.
laban sa hukbong Ruso o kung anuman ang natira noon na pinamumunuan ng isang uri ng warlord o general. Kaya, oo, ang Transnistria ay technical na Donbas ng Moldova, wala nang iba pa. Maraming pagkakatulad, hindi lang sa pananaw ng panghihimasok ng Soviet ng kolonisasyon, kundi pati na rin sa industriyal na aspeto. Ang Transnistria ang pinaka-industrialisadong bahagi ng bansa habang ang natitirang bahagi ng Moldova ay mas rural. Doon matatagpuan ang mga planta ng kuryente, mabibigat na pabrika at pinakamalaking imbakan ng bala at iba pa. Kaya tulad ng nakikita natin, marami talagang pagkakapareho sa ganitong aspeto. Makikita ninyo ang mga sanggunian sa ibaba, maaari ninyong silipin. Puro mga sanggunian syempre. Dito makikita ninyo ang mga sanggunian mula sa Romania tungkol sa pagsusuri ng mga bahagi ng drone. Kaya inuulit ko, ginagamit ko ang mga sanggunian mula Romania. Mas mainam gamitin ang mga sanggunian mula sa mismong bansa dahil mas interesante ang mga yon. Punta tayo sa usapan na siya ring dahilan ng cover, ang game theory, ibig sabihin ang teorya ng mga laro, ang mga posibleng senaryo na maaring gawin ng bawat panig. Nagsimula ito mula sa isang sketch ko na literal kong ginawa sa Paint, na pagkatapos ay pinakain namin sa artificial intelligence na siya ring pinakain namin. Halos daan-daang mga pinagkunan, mga dokumento ko, kasama na yung isinulat ko tungkol sa mga problema ng hukbong Ukranyano at Ruso, tungkol sa pagre-recruit, mga pagkalugi at iba pa. At masasabi ko na kinumpirma ng artificial intelligence ang karamihan sa mga bagay na kusa kong isinulat at nangyari, at ganito ang lumabas. Tinanong namin ito ng mga tanong, mga posibleng senaryo para sa Rusya at kay Putin sa pangmatagalan. At ito ang mga senaryo. Tinanong namin siya kung tama ba ang mga senaryong ginawa ko at sumagot siya ng bahagya. Ang 5 senaryo ay malinaw na naitala, may mga numerical na pagwawasto tungkol sa usapin ng mass mobilization at sustainability. Kaya sa madaling salita. Oo, magaling ka, Pabyo. At kaya, sa madaling salita, sinubukan naming tingnan kung sumusuporta ba o hindi kasi sa huli, hindi naman ganun karami ang posibleng posisyon. Hindi rin niya naisip ang tungkol kay Orban kasi nagkaroon ng pagbabago kasama si Magyar at iba pa. Kaya ito ang atin para sa nagtatanong kung anong modelo ito. Nakabase talaga ito sa mga mapagkakatiwalaang military at OSINT na sources. Ang table ng mga senaryo ay nirebisa pagkatapos ng orihinal kong ginawa at ng mga tanong. Posibleng senaryo para sa mga Ruso, bahagyang mobilisasyon. Mababa ang posibilidad ng tagumpay. Kakayahang tustusan ng ekonomiya, 4 hanggang 5 sa 10. Pababa na. Ang ibig niyang sabihin ay pababa. Pero para sa akin, lalo lang itong nagiging mas problema habang tumatagal. Ibig sabihin, mula 4 sa 10 naging 5 sa 10, 6 sa 10, 7 sa 10, hanggang sa hindi na kayang tustusan ng ekonomiya. Sa kasalukuyang datos, itinuturing na mauubos ang mga reserba sa loob ng 6 hanggang 12 buwan. Ang Iran windfall ay isang salik na kinabibilangan ng gulo sa Iran. Ang panloob na panganib sa politika para sa isang bahagyang mobilisasyon ng Russia ay 6 sa 10. Medyo mataas dahil kung matatandaan ninyo nung nagkaroon ng bahagyang mobilisasyon noong 2022, 1 milyong tao ang nagtangkang tumakas. Pero kayang pamahalaan hanggat nananatili ang mga limitasyon, habang hindi pa ito napapansin ng lipunan. Ano ang ibig sabihin ng pagiging lantad sa lipunan? Ang teknikang ginagamit ng Federasyon ng Rusya ay ang patuloy na pagre-recruit pero kumukuha sila mula sa mga tinatawag nating mas mababang bahagi ng lipunan. Ibig sabihin, nag-aalok sila ng pera para mga tao mula sa Tatarstan at iba pa ay pumunta at lumaban. Nag-aalok tulad ng dating Wagner ng kapatawaran sa mga bilanggo kung sasama sila sa labanan. Ibig sabihin, hanggat hindi mo tinatamaan ng middle class,
ang burgesya at marahil yung mga nakatira sa mga pangunahing lungsod. Maraming mga pagsusuri na ipinakita namin sa channel kung saan ang ratio ng mga namatay na tao ayon sa oblast na pinagmulan ay hindi masukat para sa Tatarstan kumpara sa Moscow. Ibig sabihin, ang Tatarstan, kahit na may 20 beses na mas kaunti o baka higit pa, siguro 40 beses na mas kaunti. Kung ikukumpara sa Moscow, parang 140 beses ang dami ng namatay dahil ang oblast na yon ay mas malaki ang ambag kung iahambing sa populasyon. Ang isa pang opsyon ay ang pagkakaroon ng frozen na labanan. Ang ekonomikong kakayahan ng frozen na labanan ay syempre kalahati lang, 5 sa 10. Syempre, tumataas ito sa pagdaan ng panahon dahil ang frozen na labanan ay hindi katulad sa Korea na may armistisyo at nakatigil ang front. Ibig sabihin, sa mabuti o masama, wala sa kanilang dalawa ang sumusubok na umabante pero tuloy pa rin ang labanan gamit ang mga missile, drone at iba pa. Kaya sa paglipas ng panahon, tumataas ang kakayahan ng dalawang panig na gumawa ng mga long-range na sistema at dahil dito, hindi may iwasan. Nagiging lalong kakaiba. Siguradong hindi ito gumagana kay Putin. Mayroon ding problema, isang dead end, tungkol sa usapan ng pagyeyelo ng frontline. Bakit pinagawa ni Putin ang batas na ito? Sinasabi doon ng mga oblast ng Kherson, Zaporizhia, Donetsk at Lugansk ay teritoryo ng Russia. Napansin nyo ba na madalas sa kwento ni Putin, yung mga nagkukwento ng digmaan sa Ukraine mula sa panig ng Russia ay nagsasalita tungkol sa paglaya? Gumawa sila ng batas na nagsasabing mga oblast na ng Russia ang mga ito. At dito, pasensya na sa ngiti ko, pero para sa akin, may lumalabas na medyo nakakatawang bagay. Kung ma-freeze ang digmaan dahil gumawa ang mga Ruso ng batas na nagsasabing pag-aari na ng Russia ang mga oblast na ito, Sa teknikang na usapan, ang mga Ruso ang magbibigay ng teritoryo. dahil ang mga lugar na okupado pa rin ayon sa mga Ruso ng mga Ukranyano yung mga bahagi ng mga oblast na hindi nakuha ng mga Ruso sa teknikal na pananaw ng mga Ruso. At para lang sa kanila, dahil gumawa sila ng batas na nagsasabing kanila iyon, pero sa totoo lang, okupado iyon ng mga Ukranyano. Kaya kung tatapusin mo agad ang digmaan, parang isinusuko mo ang teritoryo ng Rusya. Isinulat mo lang para sa sarili mo na teritoryo ng Rusya yon. Kaya taas kamay na lang ako dahil malinaw na palabas lang ito at nagdudulot ng katawa-tawang sitwasyon. Pero ganoon talaga. Kaya kung sakaling tapusin ni Putin ang digmaan sa kahit anong dahilan at may kahit 1 kilometro ng oblast ng Kherson, Zaporizhia, Donetsk o Lugansk, teknikal na nagbigay siya ng teritoryo ng Rusya. Bahala na kayo, sa tingin ko marami sa inyo ay hindi ito naisip. Pero medyo interesante ito. Sa politika, hindi niya ito may papakita bilang tagumpay. At pagkatapos magsisimula na ang mga batikos tungkol sa pag-aaksaya at abopot, samantala, papasukin na natin ang pambansang Lanzarone para pag-usapan ang tungkol sa mga Gripen at iba pa. Ikatlong senaryo. Malawakang mobilisasyon. Katamtaman lang ang tsansa ng tagumpay kahit may malawak na mobilisasyon. Hindi rin ganong nababago ang sitwasyon ng labanan dahil lang sa dami ng tao. Kahit na halos bumagsak na ng mga Ruso ang mga linya ng depensa ng Ukraine noong 2025, pero kapalit nito ay napakalaking kapalit. Kaya pala, minamaliit ko pala ang sitwasyon. Pero ang total na mobilisasyon ay maaring tumagal ng 12 hanggang 18 buwan, pagkatapos nito ay hindi nakakayanin. Political bang kakayanin? Binigyan ko ito ng 10 sa 10 sa antas na panganib, kinumpirma ito ng artificial intelligence gamit ang mga sources. Marami ang tatakas. Ito ay magiging parang pagtutol noong Setyembre 2022 na pinarami pa ng lampas sa maiisip. Pagtanggap ng pagkatalo, ika-4 na senaryo, walang tsansang manalo.
pang-ekonomiyang pagpapanatili. Mababa dahil syempre ang mangyayari lang ay ang muling pagsasama ng mga veterano na walang trabaho, napakalaking gastos sa muling pagtatayo at pagkawala ng prestihiyong geopolitikal. Imposible ito sa politika para kay Putin. Katumbas ito ng pagtatapos ng kanyang kapangyarihan, pati na rin sa mga oblast na isinama sa batas bilang bahagi ng Rusya at ibinigay sa ibang bansa. Hindi ko alam kung narinig mo na ito, Leonardo, kasi marami ang hindi, di ba? May naisip ako kamakailan habang kasama ko si Ivan Barbato, nagbibigay kami ng pinakamainam na gabay batay sa mga mapagkukunan. Sa mga tanong na ito na aking inilatag, gamit ang teorya ng laro, ang game theory, sa mga posibleng senaryo ng Rusya. Dahil sa batas ng Rusya na nagsasabing kabilang sa kanila ang mga oblast na ito, kung mag-freeze ang frontline, technical na isinusuko nila ang teritoryo ng Rusya sa Ukraine. Ang kasamaan ng pagiging matigas o hindi marunong magbago. Sila mismo ang nagpakatigas ayon sa batas. Magandang gabi sa lahat habang naghihintay. Isang dead end. Dead end ito. Hindi natin nakita ang mga pagkakamali. Ang pagiging matigas ang ulo ay hindi kailanman magandang idea sa digmaan dahil dapat tayong maging flexible tulad ng tubig na nakakahanap ng daan. Salamat. Ang propaganda ay kailangan makagalaw at makapagbenta, makalipat. Kailangan itong makagalaw at may benta ang hindi nabebenta. Siyempre, sa parehong oras, dapat kayang magbago. Para mga Ukrainian na bumabalik sa mga hangganan ng 71. Napakasamang ideya ang magdeklara ng ganyang bagay. Ang usapin ng strategic ambiguity na inilagay natin sa aklat tungkol sa Pasipiko ay naangkop din sa mga bagay na ito. Maari ka ring maging hindi malinaw sa estratehiya sa gusto mong makuha. Sa sandaling ideklara mo ito, ang sukatan ng iyong tagumpay o ng pag-abot sa iyong mga layunin ay nakabase sa kung ano ang idineklara mo. Siyempre. Oo, totoo yan. Ang pagtatakdo ng mga pulang linya ay delikado dahil sa isang banda nagiging malinaw ang iyong kagustuhan. Pero sa isang punto, kailangan mo ring maging handa na tuparin ang iyong mga pangako. At naalala ko na sa Wikipedia ay may pahina na nakalaan sa kung ilang pulang linya na ng Russia ang nalampasan ng Ukraine at ng kanluran. At hindi kailanman nangyari ang mga ipinangako. Kaya dito nakasalalay ang kredibilidad ng bansa. Tama. May live, ginamit ang cover ng pelikulang The Thin Red Line na parang talaan ng mga bagay na sinasabing hindi, pero kapag binigay, mangyayari raw. Pero di naman nangyari. Hindi pa ito nangyari. Mas masaklap mawala ng kredibilidad kaysa sa armas, lalo na para sa nuclear na bansa. At dito pumapasok sa isip ang Cold War, ang Mutual Assured Destruction, ang med na gumana naman dahil hindi lang armas ang meron, kundi may paniniwala rin na tutuparin ng kabilang panig ang kanilang mga pangako. Kung hindi mo ito ginagawa at hindi rin ito madalas gawin ng Rusya, dagdag pa na nakatali ang kanilang mga kamay sa batas at mga oblast, lalong komplikado ang sitwasyon. Pero ako, pinapayagan ko rin ang sarili kong punahin ang Ukraine dito dahil si Zelensky ay nagpasyaring ipagbawal sa batas ang pakikipag-usap kay Putin. Disko, naiintindihan ko naman ang lahat, pero ang mag-iwan ng bukas na pinto ay ang dahilan. Kung bakit sila nagkaproblema at di na nagkasundo sa politika. Totoo namang pwede mo itong ibenta ulit kung gusto mo. Ibalik sa boto ng taumbayan at butputa. Sasagutin ko rin ito. May banta ba ng pagguho o digmaang sibil sa Russia dahil sa digmaan? Si Putin ay lalong nagiging alanganin ang posisyon. Iminumungkahi ko sa inyo na panuorin ang Russian Media Monitor para makita nyo kung gaano kabaliw ang mga propagandista ng Russian TV. Pinanood ko ang huling episodes para lang magkaidaya kayo. Pinag-uusapan nila ang pag-atake sa Poland, Romania at Armenia na basta na lang sinasabi. Interesante ang usapan kung paano nabago ang kasaysayan at ang sinabi ni Putin na nagsimula ang digmaan dahil gusto ng Ukraine sumali sa Europa. Nabanggit niya, hindi. Tungkol sa NATO, ang pagkubkob, ang banta, kumbaga parang nawala na lahat yon. Noong isang araw sa Media Monitor, sa isang video na may overlay at iba't ibang bisita, sinasabi nilang lumalapit ang Armenia sa Europa at gusto raw nilang matulad sa nangyari sa Kyiv at iba pati. Nansalalita siya ng mga nakakabiglang linya tulad ng, "Ang ganda na, nung sinasabi ko ang mga bagay na ito, sinasabihan nila akong Atlanticist na propagandista." Binabalita nila ito sa telebisyong Ruso tuwing alas 8 ng gabi.
Ang mga dating bansang Soviet ay umiiral dahil ang Rusya ang nagdedesisyon na umiiral sila. Literal kong sinasabi to. Ilalagay ko ang link at panuurin ninyo dahil nakakabigla talaga ito. Parang sinasabi ng iba, ako ang lumikha sa'yo, tandaan mo yan. Hindi, pero totoong sinasabi nilang umiiral ka lang habang okay ka pa sa amin. Grabe naman. Mama, sobrang chill lang, walang problema. Sinasabi nila ng diretsahan. Tingnan nyo, ipapakita ko para di nyo sabihin gawa-gawa ko lang. Ito ang latest video ni Soloviev mula sa Russia Media Monitor. Buhay ka lang hanggat pumapayag ang Russia sa pag-iral mo. Ito ay talakayan ni Soloviev at iba't ibang tao, kadalasan militar at mga politologo. Panurin ninyo ito at hanapin ang nakakabiglang video na ito. Irerekomenda ko rin na panurin ang video kasama si Alexander Dugin. Hindi pa ako nakakakita ng ganoong kawalang katinuan. May video ni Alexander, hindi ako nagbibiro, pati ang Russia na mamamahayag. Di ko na ilalagay kasi 14 minuto yon. Di rin naman natin papanuurin ang 14 minuto ng puro delusyon. Pero may isang video kung saan tinawag ni Alexander Dugin ang North Korea bilang isang ilaw ng kalayaan at demokrasya. Sinabi ng Russia na mamamahayag, pasensya na, napuntahan ko na yon. Ibig sabihin, may mga gwardyang sumusunod sa akin saan man ako magpunta at hindi ko makausap ang ibang tao. Tama ba? Nakabawi na si Dugin at may ibinulalas na naman. Dahil ibinuhos din nila ang dugo nila kasama natin, interesante yon. Hanggang 6 na buwan lang ang nakalipas, may mga tao sa Italia na nagsasabing wala naman. Ang mga sundalo ng Hilagang Korea. Buti na lang at wala sila. Sinabi niya na dahil nagbuwis sila ng dugo kasama natin, hindi sila masama. Naiintindihan ko. Baka hindi nga sila ganoon kasama. Pero syempre, ibig sabihin sa isang logical na pananaw, sinasabi mong isa siyang pilosopo, isang palaisip. Ibig sabihin, kinukontra niya ang sarili niya sa loob ng isang, tapos binanggit niya ang isang bagay na iniisip ko rin, pero ito ba ay isang video para mangutya o totoo ba ito? Sa isang punto, nagbigay siya ng paliwanag na halos pagtawanan na siya ng Russia na mamamahayag kung saan sinabi niya na ang pagbagsak ng Unyong Soviet ay nangyari rin dahil sa manikang si Cheburashka. Hindi ako nagbibiro. Ang manikang si Cheburashka. Sabi ko, ano nga ba talagang Cheburashka na yan? Ipakita mo, at inilabas niya ito. Tingin ko, ang manikang ito ay mukhang may malalaking tainga. Sabi niya talaga na ang manikang Cheburashka ay tumutukoy talaga sa isang demonyo ng buwan. At dahil dito, pinangarap daw ng mga mamamayang Soviet ang individualismo. Ayos ba? Ayos ba? At ito ang nagdala sa kanila na halos tumulong sa pagbagsak ng, tingnan mo, talagang triggered ka. May ilang sundalong Ruso na may ganitong manika sa kanilang bag habang pumupunta sa labanan. At sabi niya na ang Cheburashka na ito ay nagpasok ng mga kaisipan. Salamat. Основании древних пентаклей, воспроизводящих символические черты демона Луны. Ang Cheburashka ay isang puro na pagpapahayag ng kabobohan na yon na buong buhay kong nilalabanan. Wakas ng setup. Ibig kong sabihin, pakinggan nyo rin ang tono ng mamamahayag. Kung isinulat mo ito, tapos biglang sinabi niya ang super kasola na ang manika ay nagpasimula ng panaginip tungkol sa individualismo laban sa kolektibismo. Hindi ko kayang panurin ng 14 na minuto ang ganitong klase ng palabas. Panurin ang video at basahin ang mga komento. Oo, subversibong kapitalistang manika. Kahit mga lol, ganito rin. Pero LOL. Questa qua. sumpa ko, yung mga nakita ko nito mga nakaraang araw sa telebisyon ng Russia, hindi mo maiisip kahit sa isang dystopian na pelikula at aba pa. Sabi mo, noong tumuto siya sa Korea, hindi sila tunay na malaya dahil may armas at bantay siya at bawal makipag-usap sa tao. Pero sabi niya, ang kolektibidad na iniisip ko ay hindi individual, kundi kalayaan. Hindi yung individual na kalayaan, kundi ang kolektibong kalayaan.
At pagkatapos ay sinabi niya na ang tanging paraan para magkaroon ng kapayapaan ay ang digmaan. Binanggit niya si Orwell at ang mga kasabihan nito sa 1984. Hindi ako nagbibiro, sinabi mo mismo yan sa video. Hindi pa ako nakakakita ng ganong nakakabiglang video pero hinahayaan ko na lang kasi palaging nandoon siya at sumisigaw. Kadalasan, baluktot ang pag-iisip ni Dugin. Nabasa ko na ang ika-4 na propesyang pampolitika at BP. Baluktot, kakaiba at BP. Kahit paano, may anyo man lang ng estratehiya at pagkakapare-pareho ang pag-iisip niya. Itong bagay na to, ibig sabihin kahit ang mangkukulam sa donasimento, hindi magagawa to. Puntahan niyo at panurin dahil talagang nakakatawa sila. Pero mapapaisip ka rin. Kasi kung sa telebisyon sa Russia, binabaha sila ng mga tao na nagsasabing kailangan nating bombahin ng sandatang nuklear ang Armenia, Poland, Romania, may mga nagsasabi ng ganitong mga bagay. At binubomba ka araw at gabi. Isipin mo, bubuksan mo ang telebisyon. Wala kang mga formigli na napapakita sa'yo ng mga bunker ng Azovstal na kinuha sa mga video game o ewan ko mga ulat-ulat, mga ganitong bagay. Pero may mga taong patuloy kang binubomba ng mga ganitong tsura at hindi lang ngayon nagsimula. 20 taon na nila itong ginagawa. Ibig sabihin, yung mga unang video na nagfi-fantasize tungkol sa pag-atake at kung paano nila sasakupin ang mga bansang Baltic ay mula pa noong 2012 sa tingin ko para lang magbigay idea. Maging bago pa ang issue ng Maidan, Crimea at iba pa. Ibig sabihin, 20 taon na nilang binobomba ang telebisyon ng ganitong klase ng pag-iisip. Balik tayo sa pagsusuri ng game theory. Ang pagkatalo ng lungsod sitasyone, kung ganon, ay talagang hindi masukat o hindi maaring pag-isipan. 5. Sinadyang pagtaas ng tensyon sa NATO, posibilidad ng panalo ay medyo mababa at ipapaliwanag ko kung bakit. Ito ang senaryo na pumasok sa isip ko at naging dahilan kung bakit naisipan kong gamitin ang game theory. Isulat ko ang talahan na yan, tapos ipasa ito sa artificial intelligence. Salamat kay Ivan Barbato, kasama ang napakarami ko ring sanggunian na sumusuporta rito at nagpapatibay din sa nakaraang kasaysayan. Dahil naisip ko ang isang desperadong estratehiya na may saysay sa pangmatagalan. At dito, pakinggan nyo akong mabuti sa ginagawa ng mga Ruso gamit ang maliliit na pagsubok na ito gamit ang mga drone sa Poland at Ebotapo. Magaling escalate to de-escalate ito pero sobrang delikado. Ano ang ibig sabihin nito? Ipalagay natin na talagang magsisimula sila ng isang pag-atake sa Baltics. Makikita mo ang sarili mo sa harap kasama ang NATO at mga Amerikano na umatras at nagbabanta, hindi na nagbibigay kundi binebenta na lang ang armas tapos tayo pang nagbibigay sa mga Ukranyano na parang galing lang sa perya. Kung mangyari ang isang totoong pag-atake kung saan dapat ay may kolektibong tugon at wala namang kolektibong tugon, ilan lang sa mga bansa ang sumasama, pero ang iba, kapag naharap na sa ideya ng totoong digmaan, direkta laban sa Russia, umaatras sila. At kaya, technical na tinitingnan ng Russia kung may bluff nga ba. Dun babagsak ang lahat kasi wala ng mga taong handang suportahan ng Ukraine, wala na talaga. Tungkol dito na pag-usapan din namin ito ni Arestovich. Kung papasok ang mga Ruso sa Baltics para mapaalis sila, kailangan mo talagang magpadala ng infantry. Hindi sapat ang missiles o drone lang. Gusto mo silang palayain? Kailangan mong magpadala ng mga tao na pupunta sa mga trinsera. Sa ganitong klase ng sitwasyon, dalawa lang ang posibilidad, hindi marami. Una, mababasag ang nakakaisang hanay sa harap ng totoong posibilidad ng direktang digmaan laban sa Russia. Maraming bansa ang umatras na maaring magdulot ng domino effect o paghahati at mabubuo ang isang koalisyon ng mga bansa na desididong ipagpatuloy ang digmaan. Kahit wala ang Pransya, Espanya at Abipuchi, tiyak na kasama ang Polonia, Finlandia, Dinamarca, mga bansang Baltiko at iba pa. Kung manalo si Putin, magiging abala ang ibang bansa sa sarili nilang problema, lalo na sa Baltiko, kaya hindi nila masuportahan ang Ukraine. Sa ganitong sitwasyon, maglalakas loob si Putin na tumaya. Kung manalo siya, bayani siya. Pero kung magkamali, at mayroong sabayang tugon, agad-agad at may epekto rin ito na sabihin na nating nagkakaisang lahat, 'di ba? Sama-sama lahat.
Kaya hindi mo na lang nilalabanan ang Ukraine gamit ang mga kalat na kinakalawang na ipinapadala natin, mga gamit pa noong dekada 80. Pero ang nangyayari, talagang nakikipaglaban ka na laban sa buong kanluraning mundo. At hindi na ito sa hindi direktang paraan, kundi direkta na talaga. Ito ay isang all-in na sitwasyon. Kung papalaring ka, mababasag mo ang koalisyon. Pero kung hindi, makakalaban mo ang buong koalisyon. Kamakailan lang, sa pagpasok ng Hungary pabalik sa NATO at sa European Union, masasabi nating mas may koordinasyon na ngayon, kaya may ilang mga issue na lumalabas na. Kailangan ding sabihin na sa loob ng pagsusuring ito, dapat isaalang-alang ang timing ng politika. Si Le Pen sa Pransya, si Nigel Farage sa Inglaterra at ang Alternative for Deutschland sa Alemanya, na maaring makapagbalasa pa rin ng baraha sa loob ng 1 o 2 taon. At magkakaroon ka ng Europa, siguradong na mahina na nga, mas hindi pa magkakaisa, kaya ito ang tamang panahon para gawin ang ganitong bagay. Hindi delikado ngayon, kundi kapag sila ay umangat na at mas malamang na umatras sila. Alam mo ba kung bakit ko ito'y tinuturing na delikado, Leonardo? Dahil sa huli ito, na siyang pinakamalaking pustahan ay may pinakamalaking tsansang manalo. Hindi sapat ang bahagyang mobilisasyon, dagdag taon lang ng labanan. Hindi gumagana ang napirming tunggalian, hindi kayang panindigan ang malawakang mobilisasyon, ni matanggap ang pagkatalo. Ito ang pustahan. Kaya nung tinanong niyo ako kanina tungkol sa silbi ng drone na tumama sa gusali sa Romania, para sa akin, ginagamit yon pang sonda. Tulad ng dati, para makita ang reaksyon ng mga bansa sa koalisyon. Dahan-dahan. Pwede ko bang idagdag ang isang bagay sa iyong pagsusuri na sa tingin ko ay talagang tama? Parang pareho lang ito sa usapan tungkol sa window of opportunity sa Pasipiko. Ibig sabihin, maring iniisip ni Putin, bago pa man seryosong pag-isipan ng Europa ang usaping nuklear. Bago pa nila mailagay ang mga sistema ng malalimang pag-atake at missile defense, bago pa dumating lahat ng ito, papasok na ako. Unahan ko na bago pa makakilos ang Unyong Europeo. Pansinin mo, marami sa mga diskusyon na nangyayari, sabihin na natin sa antas ng Russian TV o ng mga military bloggers ay ganito. Kung kailangan natin gumawa ng isang bagay para putulin ang suporta sa Ukraine, kailangan natin gawin ngayon dahil sila ay muling nag-aarmas. Siyempre, may mga nagsasalita rin ng kabaliktaran. Ibig sabihin, isipin mo, sila ay muling nag-aarmas. Kaya baka maudyok natin ang mga Ruso na atakihin tayo. Sa isang banda, oo, totoo naman. Pero hindi katulad ng pagkakakwento nila sa telebisyon. Kasi ito ay isang bagay na hindi palaging sinasabi sa TV. Sa TV, parang lumalabas na ang mga bansa, may mga tao na gumagamit ng mga pahayag na tulad ng, ang mga Baltic ay armado hanggang sa ngipin. Lahat-lahat kapag pinagsama-sama mo sila, may 30,000 sundalo, 3 tangke, mga 100 armored vehicles at halos walang eroplano. At ibinibenta nila ito sa ganitong paraan. Nag-aarmas silang muli kaya maaring mardamdam ang Russia tungkol dito. Hindi sila nag-aarmas muli kahit sinakop ng Russia ang ibang bansa. Ito ang dilema ng seguridad na pinipili lang ang mga gusto. Oo, ideological ang pagpili lang ng hindi iniisip ang tamang oras. Totoong mula sa estratehikong militar na pananaw, ganitong pag-iisip ay madalas nang nagawa. Magbibigay ako ng halimbawa. Ang pananakop sa Poland ng pintor na taga-Austria ay nangyari dahil gusto niya talaga ito noon pa man, pati na rin sa Russia. Iniisip nila na ang Pransya at Inglaterra na muling nagpapalakas ng sandatahan ay magiging hindi matitinag sa loob ng 1 taon. Kaya nga, sa isang banda, minsan napapagana mo ang epekto ng, mayroon akong panahong ito, kung gagawin ko ito, kailangan ko na itong gawin ngayon o haharapin ko ang digmaan sa dalawang harapan. Oo, pero dapat malinaw din na ang unang paghagis ng dice sa kwentong ito ay hindi naman yata nagmula sa Europa. Ganito, sa tingin ko, ang Europa ay tumutugon lang sa isang sitwasyon sa pagbabalik ng pagiging assertive ng Russia. Sinasabi ko ito sa pinakamahinahong paraan. Isang reaksyon ito ng Europa na sa totoo lang ay pinasimulan ng Russia at ni Trump. Bakit tayo meron? Mahiyain din kasi sa nangyari sa Crimea, parusa lang inilagay natin at saglit lang yon, 1 o 2 taon.
tumaas ang gasto sa militar. Makikita natin na pababa ang trend mula dekada 90, bahagyang tumaas sa Crimea, pero makalipas ang 2 taon ay bumalik at muling bumaba. Tama, sa Polonya lang na mahiyain ding unti-unting tumaas. Lahat ay reaksyon lang. Hindi dahil gusto kong mag-armas para sakupin kung anumang gusto ko. Hindi ko pa narinig yon. Para saan? Para sa mga telebisyon ng Ruso? Para sa mga sasakyan ng Ruso? Para sa mga computer ng Ruso? Para sa Para sa pagkain? hindi, para sa oo. Walang test, manatili kang maayos dahil Romanyolo ka dito at nasa dugo mo yan. Hayaan mo na yan. Darating yan mag-isa, hindi mo na kailangan pumunta. Sabi nga ni Lundini, sila mismo ang lumalapit at bumabate. Lahat. Nagbiruan kami kahit hindi talaga nakakatawa ang sitwasyon. Ika-6 na senaryo. Aminin natin, bumabagsak ang Ukraine dahil sa pagod bago matapos ang taon. Maliit ang tsansa, pero hindi zero. Mali ba? Kamakailan lang ay may lumabas talaga na isang. Ang Kyiv na independyente ay nagkaroon ng isang panayam tungkol sa kanilang mobilisasyon kung saan tinalakay din nila ang isyu ng pagbaba ng mga voluntaryo, mga taong kinukuha sa kalsada at iba pa at iba pa. Siyempre, ito ay magiging kayang-kaya ng Russia, talagang kayang-kaya, pati na rin sa antas ng politika. Nagpagawa ako ng isa pa. Samantala, iiwan ko ito rito kung gusto nyong makita ang iba pang salik. Iran. Windfall, pati na rin ang pagbagsak ni Orban ay iba pang mga salik na isinama namin sa loob ng talakayan. Interesante ito, sa tingin ko delikado rin na ang senaryo na nagbibigay ng mas malaking tsansa sa Russia na manalo ay siya ring pinakamapanganib. Tungkol sa sugal, tingnan natin kung kaya nating putulin ng suporta. Interesante ito dahil natural na lumalabas ang usaping ito sa diskusyon ng Russian military bloggers. Na pinag-usapan 1 linggo nang nakalipas, 2 linggo nang nakalipas. Ibig sabihin, tamaan ng mga sentrong pangproduksyon sa Europa na sumusuporta sa Ukraine na hindi matamaan sa ngayon at malamang na lalo pang tataas ang produksyon ng Ukraine. May mga panloob na mekanismo ng pagbagsak, tulad ng panloob na pagbagsak, kakulangan ng panlabas na suporta at pagbagsak dahil sa pagkapagod. Siyempre, isinasaalang-alang din ang mga live na ginawa ko tungkol sa mga panloob na pagkakabahagi, mga nasyonalista na pabor at laban. Zelensky, hindi. Ang sikat na talumpati ng SBU laban sa GUR, Azov laban sa regular na hukbo. Ayaw talaga ng Azov at unit ng hukbo ng kasunduan sa mga Ruso, kaya isinasaalang-alang din ang lahat ng salik na ito. Pagkatapos, baka ilagay ko ang file para sa inyo kung gusto ninyong i-download dahil ito ay masyadong mahaba. At sa gitna, isinama rin namin ang usapan tungkol sa mobilisasyon ng mga Ruso sa takbo ng mga pangyayari at doon ginamit namin parehong ang aking mga sources at lahat ng kay Fontana. 2 buwan na ang nakalipas, kung hindi ako nagkakamali, gumawa kami ng isang live. Tungkol sa casualty, pagre-recruit ng magkabilang panig gamit ang mismong source nila kasi kadalasan nilang binabanggit kung ilan ang na-recruit nila ngayong taon at iba pa. At kaya, sa dagdag at bawas ng mga pahayag na ito, hindi mo na halos maintindihan kung paano ang tatakbo ng mga pangyayari. Siguradong ang pinakakapansin-pansing datos at makikita rin ito sa nangyayari sa larangan. Halos wala, sa totoo lang. Bumalik tayo sa antas ng 2022 tungkol naman sa mga pag-usad. Ito ang sitwasyon. Ang pagsubaybay sa pagre-recruit. Ruso, bukod sa karaniwang datos, ilan ang kinuha gamit ang mga kontrata, ilan ang mga voluntaryo. Mga pahayag ni Medvedev, iba't ibang pahayag ni Peskov, mga opisyal na pahayag, pati na rin mula sa Ministeryo ng Tanggulang Pambansa ng Rusya. Ang halaga, magkano ang sinasabi nilang ibibigay. Para bigyan kayo ng idea, kung bababa kayo sa dokumento, makikita ninyo na noong Agosto 2020 ayon sa kanila, ang opisyal na bilang ng nare-recruit ay nasa 750 kada araw. Bandang dulang ang 2024, 1,720 kada araw sa katunayan, sinabi nilang may 158,000 kontrata, kung saan 400,000 ay federal at dagdag pa ang mga regional. Noong Enero 2025, gaya na nakikita ninyo, halos pareho pa rin ang mga numero, 1,700 kada araw.
Noong Marso at Abril 2025, bumaba ito sa 1,200 hanggang 1,300. Kung kukunin mo ang mga numerong ito at ilalagay mo sa talaan ng komersyal na alok, mapapansin mo na tuwing may pagbaba, tumataas ang komersyal na alok para sa pagpapanatili. Noong tag-init ang 2025, bumaba ito sa 1,000. Sige, noong Mayo at Hunyo pa lang, nagkaroon na ng pagbaba. Noong tag-init ng 2025, nagpatuloy pa ang karagdagang pagbaba. At ngayon, 800 na lang kada araw, ibig sabihin bumaba ng 20% ng 20% malinaw na mga senyales, doble ang mga pangunahing senyales. Una, bumababa ang rate nang hindi bababa sa 20 sa unang 4 na buwan ng 2026. Pangalawa, ang average na bonus ay sumisirit mula 175,000 rubles noong taginit ng 2024 hanggang 1.47-1.55 milyon. Ang average na alok noong Marso 2026 ay pinarami ng 7-8 beses. Bakit ito interesante? Dahil lagi kong tinatanong sa sarili ko, pero kaya ba ito? Ang estado ng Russia ay patuloy na nagbabayad ng mas malaki para makapag-recruit ng mas kaunti. Ito ang operasyonal na definisyon ng saturasyon ng merkado ng padawa para sa militar. Hiniling namin sa iyo na gumawa ng mga projection. Ibig sabihin, kung gusto nilang dagdagan ng mga tao, kung magpapatuloy sila sa bilis na 30 hanggang 35,000 kada buwan noong Mayo at Hunyo, 2025 magagawa nila ito. Pero gagastos sila ng 10 beses na mas malaki kumpara sa ginastos nila noong Marso at Abril, 2025. Habang nangyayari ito, bumagal din ang ekonomiya. Ayon sa artificial intelligence, hindi kakayanin sa politika ang modelong ito. At mula sa pananaw ng ekonomiya, maaari nila itong gawin ng 1 o 2 taon, pinakamatagal ay 18 buwan, at pagkatapos ay magkakaroon ng pagbagsak dahil hindi mo kayang bayaran ang mga tao ng 10 beses. Sa katunayan, ang huling bagay na ginawa nila ay matalino. Hindi sila nag-alok ng pera. O nga, nag-alok sila ng pagbura ng mga utang. Sa huling alok ni Putin, nandyan, buburahin nila hanggang magkano nga ba? $140,000 pero hindi ko maalala kung ilang 10 milyon na rublo. Noong Mayo 2026 nilagdaan ni Putin ang isang batas na nagbubura na hanggang 10 milyong rublo mga $100 at $40,000 ng utang para sa mga bagong na-recruit. Kaya kabaliktarang estratehiya ang gamit nila. Binubura ang utang mo, imbes bigyan ka ng pera kasi wala na ang at wala na rin. Yung mga utang na hindi na talaga mababayaran, hindi rin naman nila makukuha kahit kailan. Pero makukuha mo pa rin sana sila kahit papaano. Tama. Parang pagbabasura ng mga singil sa utang. Hindi tagatanggal ng mga folder. Ang kartel ng kolektor ng tagatanggal ng mga folder sa bersyong Ruso. Matalino talaga to. Wala akong ibibigay sa'yo, mamatay ka na lang. Pero hindi rin naman kita inalisa ng kahit ano. Wala namang kahit ano. Sabi ng kaibigan ko, kung may utang kang $100 at $40 milyong sa Russia, parang katumbas na ng may €1 milyong na utang sa Italia. Madonna. Hindi ko alam. Pero interesante itong bagong estratehiya. Pero ang mga bagay na ito, ang pagtaas at pagbabago ng estratehiya, binubura ba nila ang utang mo o hindi ka nila binabayaran? Lahat yan ay mga sintomas lang. Nang matinding hirap sa pagpapatuloy ng recruitment sa antas ng 2024-2025. Tingnan natin kung bakit nandito si Leonardo at si Lanzarone na pambansa. Kamakailan, ang mga Amerikano, gumawa ako ng serye ng mga live na parang hinahanap ang oso. Ang hinahanap ang oso ay isang live kung saan ipinapakita ko gamit ang OSINT sources at iba't ibang artikulo na suportado ng ibang pag-aaral mula sa mga think tank tulad ng Tochin. Tulad ng mga Ukranyano, sa nakaraang 8 buwan ay sistematiko at sinasadya nilang winawasak ang mga antena, mga sistema ng early warning, radar, mga sistemang Buk, S-300, S-400 Pansir at iba pa. Sa lugar sa pagitan ng mga koridor ng Zaporizhia at ng Zaporizhia, karamihan doon. Kung mapapansin mo, ilang buwan na ring sinimulan ng mga Ukranyano gamit pang mga lobo na gawing parang highway ng kamatayan ang kalsadang Mariupol-Melitopol na kahawig ng kamatayan sa Iraq. Bakit? Dahil labis nilang napahina ang kakayahan ng mga Ruso sa lugar na yon. Kaya dapat laging isinasaalang-alang ang mga bagay na ito. Kaya patawarin niyo ako kung medyo madaldal ako.
Kasabay nito, inatake rin ang Moscow na tumatarget sa mga lugar na dapat ipagtanggol ng mga Ruso. Napipilitan silang ipagtanggol ito dahil sa usapin ng dangal ng kanilang bansa. At marami na sa mga anti-aircraft resources ng mga Ruso ang ginagamit na nila rito. Ipinakita ko na ang artikulo. Gusto pa nga ng mga Ruso bilhin pabalik ang sapat na raan na ibinigay sa Turkey. Kailangan nilang mamili. Kulang din ang kanilang mga resources, napakalaki ng Russia. Kaya pipili ka kung ipagtatanggol mo ang Moscow na kailangan talagang gawin, kung hindi, makikita mo kung anong gulo ang lalabas. O ang koridor. Kaunti-kaunti, 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 kaunti-kaunti. Ngayon, ang mga pulang tuldok ay geolocalization ng mga nawasak na truck at armored vehicles ng Russia. Hindi lang mga Ukrainian ang nagsasabi nito. Mga mapang inilatala ng mga think tank ng Russia. Si Rybar ay nadodokumento ng lahat ng pag-atake ng mga Ukrainian sa mga kalsadang ito na naabot na ng mga drone hanggang 80 hanggang 100 kilometro, kaya halos napipigilan na nila ang paggalaw doon. Okay? Okay? Kailangang pagsamahin lahat ng mga bagay na ito. Mayroon tayong mga Ukrainian na bumibili ng JDAM na may kasamang glide kit. Mayroon tayong mga Ukrainian na gumagawa ng sarili nilang kit na nagpapalipad para sa kanilang mga bombang FAB na galing pa sa panahon ng Soviet. Mayroon tayong Ukraine na kumukuha ng mga Gripen, nakuha na rin ng Ukraine ang Mirage 2000 at ginagamit na nila ang F-16. Sa totoo lang, ang balita ngayon na hindi pa kumpirmado ay may isang F-16 na nagbagsak ng mga bomba at inatake ng ilang Surasyan. Walang masamang nangyari pero pinapakitang ginagamit na ng mga Ukrainian ang mga bombang may glide kit sa F-16. Kung pagsasamin mo lahat ng ito, pati ang pagkasira ng mga sistema at iba pa, napagtatanto natin na malamang sa susunod na 6 na buwan, sisimulan na ng mga Ukrainian na gawin mismo ang ginagawa ng mga Ruso. Ibig sabihin, maghuhulog sila ng mga bomba mula 80 hanggang 100 kilometro sa mga lugar na nawasak na ang air defense para simulan ng pagbaklas. At interesante na ang aktibidad na ito ay nakatutok talaga kung mapapansin mo sa koridor ng Zaporizhia na medyo madaling harangin dahil isa lang ang kalsada na nagdudugtong at sa kabila ay may mga dulo. Kaya kung gusto mong guluhin ang logistika ng mga Ruso sa lugar, dito ka lang magpo-focus at makakalika ka ng maraming problema. May technical na dahilan na ipapaliwanag ni Leonardo bakit Gripen. Kapag nilagyan ng particular na missile ang Gripen, mas nagiging interesante ang lahat. Sige Leo! Bigla akong sumingit dito sa live na to. Kailangan ko ring sabihin na nagustuhan ko talaga. Pakinggan si Mirko habang ikinukwento niya lahat ng mga senaryong ipinadala niya sa akin. Pero hindi ko masyadong naintindihan noon. Hindi ko talaga na-gets kung ano ang mga yun. Sige, interesante ba ang usapan sa Gripen? Dahil lahat ng mga operasyong binanggit ni Mirko ngayon, tulad ng pagtutok sa mga radar, mga sistemang pangkontra-aeroplano sa lugar na ito, sa bahagi ng Crimea, at yung mas malapit sa dagat na nakikita ninyo. Ngayon, kailangan talaga ito para ihanda ang labanan at pahinain ang mga depensang panghimpapawid. Yung dati ay nagagawa gamit ang HIMARS na dati ay umaabot doon, pero hindi na nila nagagawa ngayon. Ngayon ay magagawa na gamit ang mga glide bomb. Mas matatag at kayang panatilihin. Masasabi ko, mas mura ito, mas hindi ito apektado ng mga elektronikong kontrahakbang pero may lumalabas na problema. Ngayon, lumalabas ang problemang binanggit natin noon pa. Noong dumating ang F-16 ilang taon ang nakaraan, ibig sabihin, kung F-16 ang gamit mo, hindi mo pwedeng isipin na pupunta ka para gambalain ang mga Su-35 o ang mga MiG-31. Kasi ang abot ng Russian Air Force gamit ang mga R-77 at REL ay mas mahaba. May ebidensya ng kumpirmadong pagpapabagsak sa mga eroplanong Ukrainian dito sa 180 kilometer para magbigay ideya. Sinabi ng piloto ng MiG-29 na hindi siya nabigyan ng maagang babala ng ilabas ang eroplano. Hindi, kasi dito palaging may ganitong pagkakaiba sa teknolohiya na talagang totoo dahil ang mga fighter jet ng Russia ay mas advanced sa teknolohiya pagdating sa missile at radar kumpara sa mga lumang fighter jet ng Ukraine. Kaya ang mga Su-27 ng Ukraine at MiG-29 ng Ukraine ay mas luma talaga kumpara sa mga eroplanong Ruso. At sa tinatawag na trackwise scan, hindi ito nagawa.
Yun ang dahilan kung bakit hindi nakakabit. Sa parehong galaw ng Russian radar, nagagawa nilang pabagsakin ang mga eroplano ng Ukraine mula sa malayong distansya nang hindi man lang sila nabibigyan ng babala. Malalaman lang nila kapag ang missile na may radar guidance ay aktibo na at malapit na sa target. Palagi naming sinasabi na ang F-16 ay para lang sa depensa o panangga kahit sa unang yugto. DCA o Defensive Counter-Air, layunin nitong protektahan ang himpapawid ng Ukraine mula sa drone at missile ng Russia. Dahil kulang sila ng missile na kayang abutin ng ganoong distansya. Sa puntong ito, mukhang magbibigay ang Sweden sa Ukraine ng dalawang uri ng Gripen. Una ang mga mas luma na Gripen C at pagkatapos sa hinaharap ang Gripen E. Sa ngayon, 16 na piraso at mukhang 20 Gripen E pa sa susunod. Kahit na napag-usapan din ang tungkol sa 100 hanggang 150 na eroplano. Pero napag-usapan ito dahil ito ang halos sukat kahit na pinakamaliit o kulang pa ng isang hukbong panghimpapawid ng Ukraine. Kung ang mga Gripen na ito ay lalagyan ng misil na Meteor o Meteor kung sa Italianong bigkas na gawa ng MBDA, pinag-uusapan natin ang malaking pagpapalawak ng abot dahil ang Meteor ay kilala sa dalawang mahalagang katangian. Una, abot nito ay hindi bababa sa 200 kilometer at may pinakamahusay na no escape zone sa mundo. Mas mataas pa kaysa sa Amerikanong AMRAAM. Ano ang ibig sabihin ng no escape zone? Ito ay isang lugar sa paligid ng misil kung saan tiyak ang pagkatama dahil ang misil na ito ay may sistema ng propulsyon na may ramjet. Ibig sabihin, may tulak ito sa buong flight. Hindi lang ito gumagamit ng isang rocket na humihiwalay mula sa eroplano o booster na nagpapalipad dito sa unang bahagi ng paglipad. At hindi lang din isang pangalawang rocket. Tinawag silang missile na may dobleng tulak dahil may dalawang rocket engine. Isa para sa paglulunsad mula eroplano, isa pa para magbigay ng enerhiya sa missile sa huling bahagi ng pag-atake. Magandang solusyon ito. Pero ang pagkakaroon ng isang sistema ng propulsyon na nagtutulak sa missile sa buong paglipad nito ay nagbibigay daan dito na habulin ang eroplano sa iba't ibang mga manyobra. Mas magaling kaysa sa kahit anong ibang sasakyang panghimpapawid, kaysa sa kahit anong ibang missile. Ngayon, kinatatakutan at ginagamit namin ang Meteor pati rin ng Timog Korea. At Alam mo ba ang pinaka-importanteng bagay? Hindi ito isang wunderwaff kaya wag gawing malaking balita. Darating ang 16 Gripen pero hindi nito babaguhin ang digmaan. Kalokohan lang yan. Ang punto ay ganito. Kung kayang hadlangan o istorbohin ng mga Ukrainian, gamit ang ilang dosenang eroplano ang pagpapakawala ng mga glide bomb ng mga eroplanong Ruso, malaking bagay na yon. Kasi pwede kitang barilin mula 150 kilometer gamit ang Meteor, barilin mo rin ako. Pero alam mong nandun pa rin ako at kaya kitang istorbohin. Oo, nababago mo ang takbo ng mga bagay at saka napakababa ng panganib. Magpapakawala ka lang at aalis ka na. Mula sa mga distansya na malamang kahit ang 300 at sapat na raan ay hindi ko alam kung kaya nilang abutin. Kasi babarilin mo ang eroplanong Ruso, nagpapakawala ng glide bomb, bababa ka sa lupa, mawawala sa kanyang lock at aalis ka na. Kung nasa 150 kilometer ka. Kapag pati sapat na raan ay nagpapalipad ng misil at tumatakas ka sa ibang direksyon, theoretical dapat makakatakas ka. Ito ay isang salik na wala noon pero mayroon na ngayon. Laging nagpapaputok ang mga Ruso ng walang sagabal. O sa kabilang banda, ang mga Ukrainyano ay maaaring sa ilang particular na lugar na sinadya nilang pahinain. Mula sa pananaw ng tugon at babala ng mga Ruso, gawin mismo ang ginagawa ng mga Ruso, magpakawala ng mga glide bomb. at sinabi mo isang mahalagang bagay. Para mapalpap ang isang operasyong panghimpapawid ng isa o dalawang eroplano, hindi naman kailangang talunin sila. Sapat na gumawa ng isang nakakagulong aksyon. Kaya ang Su-34 na siyang frontline bomber, na siyang pangunahing tactical na eroplano ng Russia para sa pag-attack sa unang linya. Sa isang punto, natutuntun siya, natatargetan ng isang missile sa likod. Kaya kailangan niyang itigil ang misyon at malamang kailangan din niyang magulat. Si ganito't ganon? Kung may mga AWACS ng sub, ibig sabihin ang eroplano ng Ukraine ay nagpapakawala ng missile at umalis
Ang AWACS ang siyang pinananatiling nakalak ang target na Ruso. At siya na ang bahalang humarap sa missile na hindi siya titigilan. Medyo ganito rin ang senaryo ng India at Pakistan. Ganito rin ang ginawa ng Pakistan. Pwede bang gumana sa ganitong paraan? Kaya sa totoo lang, pwedeng magsilbing opensibong eskortang kontrahimpapawid ang mga Gripen na ito. Habang sina Mirage at F-16 ay nagbabagsak ng mga glide bomb, maaari rin nating isipin na. Ang Mirage 2000 ay wala naman itong gaanong magagawa. Pero maliit at mabilis ang eroplano, siya rin ang nagbabagsak ng Hammer na may sariling paggabay at propulsion system. Lahat tayo na pag-uusapan ng mga bombang lumilipad ng walang propulsion. Kapag ibinagsak mula sa mataas na altitude at bilis, umabot ito ng 80 hanggang 100 kilometer. Na yun din ang parehong datos na nakita natin mula sa FAB na may kit ng Ruso na siyang kit para sa mga bomba na lumilipad lang. Ganun din ang mga distansya. Pero kung lalagyan mo ng kaunting propulsion, hindi ba aabot ng 150 kilometer? Ibig sabihin, napahaba mo na ang abot nito. Nagbigay ka ng air cover kahit papaano para mapalayo ang mga Russian fighter at na-degrade mo na dati ang mga radar at anti-air systems na S-300 at S-400. Kaya posible na sa ilang bahagi ng frontline para sa mga tsak na operasyon, 20, 30, 40 eroplano ang maaring magkaroon ng mas mataas na lokal na air superiority at maisagawa ang ilang uri ng offensive missions. Ito na. Itong JDAM, wala itong sariling propulsion. Ito ang American version na napaka-advanced din pagdating sa aerodynamics. Meron ding mga Hammer na Pranses at meron ding mga ginagawa sa Ukraina. Ngayon, bakit nagsimula ang Ukraina na gumawa ng sarili nilang glide bombs at hindi ito imposible para sa industriya nila? Kasi marunong silang gumawa. Kailangan natin ng drone. Mahirap ba gawin yun? 2 pakpak lang sa lumang bomba? Kahit nagawa ng mga Ruso ang kit na parang gawa lang sa talyer, hindi ito masyadong advanced sa teknolohiya at hindi rin maganda ang disenyo. Ang mga Ukranyano, sa lahat ng suporta ng kanluran na meron sila, kaya nilang gumawa ng mas maganda. Yan ang kailangan pang makita. Interesante na laging yugnay ang balita dahil bumibili ang mga Ukrainyano ng JDAM na Amerikano na may planong kit. Dahil pansamantalang solusyon ito bago magsimula ang sarili nilang produksyon. Pero may tanong ako sa iyo. Paano natin haharapin ang problema sa GPS na panggugulo? Dahil alam naman natin na magaling talaga ang mga Ruso pagdating sa electronic warfare, magaling din silang manggulo ng mga signal ng GPS. Pati nga mismo ang mga HIMARS, nagka-problema rin. At parang pati yung mga JDAM na inilunsad mula sa lupa. Hindi ko alam kung naalala mo, mga 2 taon na rin ang nakalipas yon. Dapat nating makita paano haharapin ng Ukranyano ang ganitong problema, gaya ng pag-jam ng GPS signal. Kailangan pang makita. Pero ito, ang mahalaga ay ito. Isang bagay lang ang sasabihin ko, tapos iiwan, nakita. Kanina, nagkwentuhan ako sa isang tagasunod natin. Gumawa ka ng isang short tungkol mismo sa paksa ng Gripen. At isa sa mga tagasunod natin ay nagtanong, bakit na yun lang ang Gripen? Isa pa, magandang tanong na yan at maraming dahilan. Una sa lahat, lumipas na ang mahigit 4 na taon ng digmaan kung saan nagsanay ang mga Ukrainyano ng mga tauhan at muling nakuha nila ang isang hukbong panghimpapawid na may istilong kanluranin. Una sa F-16 muna, tapos sumunod ang Mirage 2005. At bakit hindi nila ito ibinigay agad sa kanila? Una, dahil hindi pa handa ang Ukrainian Air Force sa antas ng pag-iisip at organisasyon. Matagal na nagsasanay ang marami sa kanila sa Gripen. Nagsuot din sila ng A10, maliban kung hindi ito deceive, ibig sabihin, the thief. Maaring napagdesisyunan na wala rin silang silbi, kaya O baka may ibang training silang nakuha, di natin alam, pero ang mga Gripen na available na yon, yung 16 na mas luma, 2 o 3 taon na ang nakalipas ay di pa noon available. Sa panahong yon, nagbago rin ang Sweden ng procurement nila. Kumuha sila ng version E na mas advanced at kailangan nila para palitan ang mga lumang Gripen C. Kaya malinaw na hindi pwedeng gawin lahat nung simula pa lang, nung 2000 at 2003, nung 2004.
Tandaan niyo na kami ring mga Italyano, nung lumipat kami mula sa F-104 papuntang Eurofighter Typhoon na isang malaking pantalon ng henerasyon. Sa gitna, kinailangan namin ng F-16 at ng Tornado ADV, ang bersyon na panghuli, pang-intercept ng Tornado IDS na meron kami. Simple lang, kailangan baguhin ang mentalidad ng aming hukbong panghimpapawid mula F-104 na ikatlong henerasyon papuntang Eurofighter na ika-4 at kalahating henerasyon. Malaking pagkakaiba ang lumipat mula sa 104 papuntang Typhoon kaysa lumipat mula sa 104 papuntang F-16 tapos papuntang Typhoon. Dahil nakapasok ka na sa isang paraan ng organisasyon, paglipad at operasyon na lubos na naiiba at mas malapit ka na sa Typhoon. Hindi ito masyadong malaking pagtalon, hindi ito pagtalon ng 10 metro, pagtalon lang ito ng 2. At sinabi ko yan dito noong nagla-live ako tungkol sa F-16. Layunin ng F-16 na simulan ang pagbuo ng hinaharap na hukbong panghimpapawid ng Ukraine, hindi lang agad magka-eroplanong panglaban doon. At tatapusin ko na, ibibigay ko na sa iyo ang pagkakataon. Masaya ako na may Gripen imbes na F-16 dahil ang kinatatakutan ko noon tungkol sa F-16. Ang sinasabi namin noon, tandaan ninyo mga kaibigan, 3 taon na ang nakalipas, sinasabi namin na ang Gripen ang perpektong eroplano. Hindi rin aksidente ang mga recent na ehersisyo nila dahil ng pagpapalapag sa ilang highway. Tingnan mo, sa ilang highway, pwede ikalat ng mga Ukrainian ang mga iyon. Sinabi ko rin na mag-ingat tayong ibigay sa mga Amerikano ang monopolyo ng aeronautika. Nabigyan sila ng F-16 para kapag sanay na sila rito, magagamit nila balang araw kapag malaya na ang Ukraine. Kung kailangan nilang pumili ng sariling eroplano at F-16 lang ang meron sa 10 taon, ano ang pipiliin nila? Matagal na kayong may lumang F-16. Kumuha ng magandang F-16 Block 70, napakagandang eroplano. Kinuha rin ito ng Bulgaria. Nababahala ako na baka ipaubaya ng Europa ang lahat sa mga Amerikano. Masaya ako, kailangan kong sabihin na tama ang ginawa ni Macron na ibigay ang Mirage dahil kahit papaano ay nagbigay siya ng alternatibo. Maganda ang ipinakita niya. Ngayon, dahil sa Gripen, nagiging dilaw at asul ang kinabukasan ng Ukrainian Air Force gamit ang tamang eroplano. Dahil sa buong NATO, talagang dito na ako magtatapos. Lahat tayo ay muling nagsasanay na mag-operate mula sa magkakahiwalay na base. Kamakailan lang may ilang Italianong F-35B na nagsanay sa Finlandia. Bansa na sobrang gusto ko ang Finlandia. At hindi dahil sa iniisip mong dahilan, kundi dahil nakapunta na ako doon. Gustong gusto ko talaga. Mahal ko ang Finlandia. Sobrang gusto ko talaga. At ako, Nagdadahilan pa, mas malala pa. Ayan. nagsanay sila talaga para sa ganitong klase ng mga operasyong ginagawa ng NATO noong dekada 70 sa tingin ko at marahil pati noong dekada 80. Tumigil sila dahil nagbago ang mundo, dumating ang kapayapaan at umiral ang mga pakinabang ng kapayapaan. Ngayon, nagsasanay ulit tayo para sa ganung operasyon at maganda na ngayon. Ang Gripen ay ginawa para dyan, para sa iba't ibang dahilan na makikita ninyo sa live tungkol sa Gripen na buti na lang at nagawa natin noon. Kaya Maraming salamat kay Lanzarone Pambansa. Siyempre, hindi ibig sabihin nito na 16 na Gripen yon. Huwag ninyong pansinin ang mga artikulo tungkol sa Wunderwaffen at iba pa. Palagi kaming naging maingat sa aming mga inaasahan tungkol sa paggamit ng F-16. Sa totoo lang, masasabi kong tama kami. Interesante pagsamahin ang lahat ng nangyayari sa labanan. Maging aktibo man mula sa panig ng Ukraine, pati na rin ang mga kontrahakbang ng Russia, pati na rin ang pagre-recruit, ang mga kahirapan, at ang mga desisyong ginagawa sa labanan. Lahat ng ito ay nagpapahiwatig na malamang magsisimula ng maging mas aktibo ang mga Ukrainian alinman sa pagpigil sa aksyon ng Russia gamit ang mga glide bomb o maging talagang proaktibo. Sa ilang particular na lugar kung saan alam nilang napahina na nilang depensa ng Russia ng sapat para magsimulang manggulo. Dahil sa meron na sila ngayon, kaya nila itong gawin. salamat. Ako naman ang tatanong, sa tingin mo ba tatargetin nila ang Kerch Bridge? Hindi na talaga mahalaga.
Siguro, kung di na madaanan at magamit ng mga Ruso ang kalsadang ito, saka lang sila babalik doon. Ang tulay ng Kerch may kalsadang hindi na madaanan dahil sa mga aktibidad at ang tulay ng Kerch ay medyo mahina o madaling tamaan. Naniniwala ako may mga limitasyon ang Europa ron. Huwag mo itong pabagsakin para magdulot ng malalaking problema. Dahil may saysay talaga na sirain ito, pabagsakin ito. Noong panahon ng opensiba ng mga Ukranyano, ngayon ng mga Ukranyano sa isang paraan o iba pa ay nagkokontrol, may saysay na sirain ang linya ng logistika sa likod ng pangunahing front. Pero yung sa Crimea, wala. Kasi hindi mo naman mararating yun. Kaya ginagawa nila ang isang bagay na mas limitado sa sektor na sinusubukan ding suportahan ng mga Ruso na ngayon ay naging hindi na pangalawa kundi pangatlong sektor na lang. Kasi isipin mo, may bahagi ng katimugang bahagi ng Oblast ng Kherson, tapos may Crimea, naging parang tulog na sektor na lang ito sa ganitong pananaw. Kaya hindi mo ba nakikita ang simbolikong halaga ng matinding pag-atake at tuluyang pagputol? Tinataman na nila ang Moscow. Oo nga, tama, di ba? Nalampasan na rin nila ang hangganan na yon. Salamat kay Leonardo. Ngayon sasagutin ko na ang mga tanong ninyo. Pag-usapan din natin sandali ang mga nangyayari sa frontline dahil may ilang lokal na pangyayari. Pero makikita ang isang estratehiya na nakatuon sa pagtitipid na konektado sa mga puntong nabanggit natin kanina tungkol sa 20 bawas sa pagre-recruit. At ang dating alok na pangkomersyo naging pagbubura na lang ng mga utang. Kaya mahalaga ang rasyonal na pagpapasya sa gusto kong gawin sa prente. May mga pinapatay para manatiling aktibo ang iba. Pero bago tayo magpatuloy dito, pasalamatan muna natin ang sponsor ngayong gabi na syempre ay NordVPN. Kaya mga Gino, kailangan ninyong pagbutihin ang inyong protection gamit ang isang security app. Lahat sa isa. Ngayon, NordVPN ang pinaka-advanced na VPN. Dahil sa next-gen antivirus na parang all-in-one digital security app, magandang ituring ang NordVPN bilang panangga sa iyong digital na buhay. Hindi lang simpleng tool. Isang kumpleto at sobrang intuitive na proteksyon. Lahat sa isang app at may isang subscription lang. Ang next-gen antivirus ay isang perpektong kasama sa mga adventure mo sa internet. Lalo na kapag pinagsama mo ito sa NordVPN dahil magkasama silang bumubuo ng napakalakas na harang laban sa mga banta online. Maging ito man ay anti-scam o anti-phishing. Binablock nito ang mga site, kahina-hinalang link at iniscan ang mga file na dinidownload para maiwasan ang malware. Ang anti-tracking device ay pumipigil sa trackers at ads na subaybayan ng inyong online na aktibidad na hindi ko ginagawa dahil palagi akong nakakatanggap ng mga resulta mula sa Subito IT at mga katulad nito. May scan filter na nag-aabiso kung may posibleng scam na tawag. Palakasin ang proteksyon gamit ang security app na may eksklusibong alok. NordVPN, dagdag na 4 na B1 dito gamit ang link. Makikita nyo ito syempre sa description, sa mga komento at sa chat. May kasunduan din na kung hindi nyo magustuhan, may 30 araw na refund garantiya. Pwede nyo itong tanggalin o alisin kahit kailan gusto nyo. Bukod pa ron, sinusuportahan nyo ang ginagawa namin dito kasama sina Lanzara, Capitini, Madalunyo at iba pang mga bisita. Tungkol naman sa front, hindi Leo, pwede kang manatili, pwede kang magkomento ng malaya tungkol sa front, tungkol sa mga nangyayari. Interesante makita kung paano nagiging aktibo at tumatahimik ang ilang mga lugar. Ngayon maglalagay ako ng mga mapa para lang ipakita na sa uli kung limitado lang talaga. Katulad ng nangyari sa mga Ukranyano, ngayon nangyayari naman sa mga Ruso. Ang mga Ukranyano, matalino at medyo huli na, ay pumuesto sa depensa at naghintay ng matagal na panahon. Tandaan natin na hanggang halos katapusan ng 2023, nag-aalangan pa rin sila kung magdedepensa ba sila, maliban na lang kung may malalaking kilos ng depensa. Furono grossi scazzi. Zaluzny, Zelensky at ang iba pa. Sa ngayon, interesante na mapansin na malinaw na ang pangunahing layunin ng mga Ruso ay ang Donetsk at Lugansk. Kaya makikita rin ang karamihan based sa dami ng mga hukbong nakapwesto sa lugar.
Maging ang pula ay nagpapakita ng bagong pagsisikap. Ang mga nasakop nila nitong mga nakaraang buwan ay malinaw na nagpapakita ng layunin nila magtungo papunta sa Kramata at Sloviansk. Mapapapansin na pagdating sa gitnang bahagi mula Pokrovsk hanggang halos sa Velika Novosilka, dito hindi umaatake ang mga Ruso, pinipigilan lang nila. At dito rin mismo, lagtipon ng mas maraming unit ang mga Ukrainyano at nagsisimula ng bawasan ang teritoryo ng mga Ruso. Ang isa pang pangalawang pagsisikap ng pula ay halatang halata at hindi para umatake sa gilid. Ang depensa ng Ukraine sa Kolyaypol ay talagang nakabase roon. Nawala nilang Orihiv at Kamyansk dahil sa plano ng mga Ruso na paikutin ang linya. Pero sinamantala ito ng mga Ukrainyano. Itong 6 na buwan ay puno ng kakaibang pangyayari dahil sa usapan tungkol sa pag-alis ng Starlink. Nagkaroon ng sobrang lamig na taglamig, nagkaroon ng hindi pagtaas ng supply sa kalakalan at iba pa at iba pa. Gusto mo man o hindi? Sa huli, nagawa nilang magtayo ng karagdagang mga linya ng depensa lalo na sa lugar ng Zaporizhia at ang mga Ruso ay palaging may balak na lumapit sa Zaporizhia mula sa gilid. Technical, hanggang ngayon, wala pa silang nababawi na kabisera ng oblast. Kaya medyo mahirap kung babalik tayo sa usapan tungkol sa mga senaryo. Kahit ang pagbebenta ng isang bahagyang tagumpay para lang mailigtas ang kanilang danggal. Malinaw na ang pangunahing pagsisikap dito at mas kitang-kita pa ay ang makarating sa Kramatorsk at Sloviansk. At dumako rin tayo sa mga detalye mismo. Sa asul, may mga linyang ipinapakita kung saan pinipigilan lang ng mga Ukrainian. Sa pula, sinusubukan ng mga Ruso umatake. Kaya, kitang-kita na nakahinto ang malaking bahagi ng front ng Ukrainian. Ibig sabihin ang buong gitnang bahagi mula Liman hanggang Dobropilia, Pokrovsk at sa timog nito ay isang fronteng panangga para sa mga Ukrainian. Tungkol naman sa mga lugar ng Kamyanske at sa hilaga ng Kolyaypole, ito ang mga fronteng sinusubukan ng mga Ukrainian na abalahin ang aktibidad ng mga Ruso, binabantaan ng kanilang tagiliran habang sinusubukan nilang palibutan. Para bigyan kayo ng ideya, ito ang lugar ng Kolyaypole, Kamyanske. Zaporizhia. Ang mga Ukrainian ay umatake halos sa tagiliran ng kinaroroonan ng mga hukbong Ruso na sinusubukang makarating sa likuran ng Orikhiv. Pagkatapos, Zaporizhia. Layunin niya ay iikutan ng Orikhiv tapos unti-unti ang Zaporizhia. Ang mga Ukrainian ay nagtatrabaho sa gilid para hindi mapalibutan. Para hindi bigyan ng pagkakataon ng mga Ruso na magkaroon ng ligtas na panig. Nung huling beses mga 3 o 4 na buwan nang nakalipas, narating na ng mga Ruso ito. Pinag-uusapan natin noon ng ilang pagsalakay, technical na nakarating na sila. Sa mga labas ng lungsod ng Zaporizhia, ang mga Ukrainyano nitong mga nakaraang buwan ay nabawi ang ilang teritoryo at napaatras nila ang mga Ruso papunta sa Kamyansk. Kapansin-pansin na sa bahaging ito ng harapan, ang mga Ukrainyano ay napakaaktibo samantalang sa ibang bahagi ng harapan ay nagre-react lang sila. Ganon din sa hilagang bahagi ng Vovchansk. Patuloy sinusubukan ng mga Ruso na gumawa ng buffer zone pero hanggang dun lang sila. Nandito tayo sa lugar ng Sloviansk, Kramatorsk. At gaya ng nakikita ninyo, lahat ng kilos ay sinasagawa ng mga Ruso. Nasa gitna sila ng pagpoposisyon sa paligid ng Kramatorsk at Sloviansk mula sa direksyon ng Siversk papuntang Sloviansk at mula Soledad papuntang Kramatorsk. Sa Liman, mas hilaga pa, kung saan sinusubukan din nilang kunin ang Liman. Ang problema ay kung ang kasalukuyang pagre-recruit ay nasa 800 kada araw. Sinasabi mismo ng mga Ruso na kailangan ng bahagyang mobilisasyon para magtagumpay na makuha ang Kramatorsk at Sloviansk ng biglaan. Ang mas partikular na sitwasyon na isa sa mga pangunahing bahagi na kailangan ng mga Ruso para makalapit sa Kramatorsk. Ito ay ang Kostiantynivka na sa ngayon ay dumaranas ng napakaraming paglusot mula sa mga Ruso na dumating din mula sa gitnang bahagi. Tulad na nakikita ninyo, salamat. Pasensya na, iinom lang ako. Ang mga paglusot na ito ay halos nagbabanta sa mga gilid. Kostiantynivka at ang banta na ito ay nililika ng malilit na grupo ng impanterya at tuloy-tuloy ito. Sa mga nakaraang araw, nakuha rin nila ang Besto na malapit lang sa lungsod. Nakuha nila ang ilang bahagi sa loob ng Ilinivka, isang distrito ng Kostiantynivka, sa gilid.
Halos nasa loob na sila ng Stepanivka at gumagalaw papunta sa Dubabalka. Gaya ng nakikita, malinaw ang kanilang pagtatangka at interesante ring makita na halos 2 taon nang may labanan sa harap ng Kostiantynivka. Ito ang unang beses na napansin ang mga pagpasok ng mga Ruso na sa ilang kaso ay natukoy na mismo ang lokasyon at malalim na sila sa loob ng Kostiantynivka. Para sa silangang bahagi at pati na rin sa kanlurang bahagi, mahalagang bahagi ang Kostiantynivka para sa mga Ruso upang magsimulang umabante pahilaga. Ito ang mga pinakahuling geolokasyon na ginawa ng mga Ukrainyano. Sa kabilang banda, ipinapakita nito sa iyo kung saan tumatama ang mga Ruso at saang mga lugar. At gaya na nakikita mo, kahit ang mga mapa na pabor sa Ukraine ay ipinapakita na ang mga Ruso ay nasa bahaging ito na sa Ilinivka at ipinapakita rin ang mga paglusot ng mga Ruso halos kahit saan sa lungsod. Kaya wala talagang depensa. Sa ngayon, medyo kalat ang harapan. Sa kabila, naroon ang 2 kalsada. Mayroon ding isang mamamahayag mula sa BBC na dumaan sa kalsadang ito at may mga video. Ipinapakita nito kung paano talaga napuno ng mga wasak na sasakyang militar ng Ukraine ang kalsadang ito at naging hindi na magamit ng mga tropang Ukrainian. Literal na puno ng mga wasak na unit, lalo na ng mga sasakyan pang transportasyon. Ang 2 pangunahing kalsada na dumadaan sa loob ng Kostian Ilinivka sa likuran ay binubomba. Kaya malamang ngayong taon ang pinakakaya ng mga Ruso ay makalapit sa Kramatorsk at Sloviansk at malamang makuha ang Kostian Ilinivka. At hindi yon malaking tagumpay kung sa Taglagas ay mapipilitan lang nila ang mga Ukrainyano na alam naman natin kung paano sila. Kahit paano ay makuha ng mga Ruso ang malaking bahagi ng Kostian Ilinivka. Malaki ang posibilidad na magpatuloy pa rin ang mga Ukrainyano sa pagpasok at paglaban bahay-bahay para mapabagal sila gaya ng sa Pokrovsk. Yung laro ng tuloy-tuloy na hatakan. Malamang magtatagal pa ang kwentong ito. Posibleng mawala ang lungsod sa kanila. Pero magpapatuloy sila kahit mabilis at bigla ang pag-atake sa mahabang panahon. Hunyo na ngayon. Mga Gino, kung may opensibang Ruso, dapat nagsimula na yon. Ilang buwan na ang nakalipas. Kaunti na lang ang oras, kadalasan nagsisimula na tayo ng Marso pagkatapos ng malamig na panahon. Marso, Abril, Mayo, Hunyo, yun na ang panahon sabihin na nating magagamit. Sa mga bansa sa silangan, lalo na sa Ukraina, nasayang ang 3 buwan, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, depende talaga sa panahon ng ulan. At mga ganitong bagay. Walang nakikitang malalaking opensiba ng mga Ruso, wala ring nakikitang pagbawi sa iba't ibang mga front. Maraming front ng mga Ruso ang medyo hindi gumagalaw at lahat ay nakatutok sa paligid ng Sloviansk, Kramatorsk at Kostiantynivka. Liman. Ito ang mga aktibong front ng mga Ruso. Ang iba pang mga front ay tuluyang walang galaw. Magbibigay ako ng halimbawa. Lahat ng bahaging ito ng lupa dito sa paligid ng Kupiansk. Minsan sinusubukan nilang makarating sa Borov pero wala namang malalaking opensibang aksyon. Gaya ng wala ng malalaking opensibang aksyon mula sa mga Ruso sa timog ng Pokrovsk. Sa lugar na ito, dito, sa katunayan, ito ang lugar kung saan mas aktibo ang mga Ukrainyano. Sa esensya, 2 ang mga pagsulong ng mga Ruso, ang sa Donbas at ang sa Zaporizhia na siya ring pinakapabago-bago. May mga Ruso na sumusulong mula sa isang direksyon at mga Ukrainyano na sumusulong mula sa 2 pang direksyon. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang digmaang ito, ang dami ng teritoryong nasakop. Mabuti man o masama, halos negatibo ito para sa mga Ruso. Sa tingin ko, positibo ng 15 kilometro kwadrado. Interesante itong makita sa pangkalahatang pananaw ang katotohanan ng may pagbagal. Pero lagi kong sinasabi, tingnan nyo rin ang kalidad ng lupang nakuha ng bawat panig. Kasi kung kukuha ako ng 15 km ng bukirin, iba yon sa 15 kilometro kwadrado ng entro. Ang Kostiantynivka. Pareho sa hirap at sa halaga ng lupa.
Sa katunayan, ang susunod na susubukan naming gawin gamit ang artipisyal na karanasan ay hindi ang pag-analisa ng kilometro kwadrado na nakuha ng bawat panig, kundi ang pag-analisa ng kalidad ng mga kilometro kwadrado na yon. Unang naiintindihan sa pamamagitan ng pag-uuri ng urbanong lupa gamit ang mga sistemang depensibo at mga katulad nito para mas maintindihan kung anong klaseng kilometro ang nakuha o nawala. Anong halaga nito? Kasi kung kukuha ka ng 10 kilometro kwadrado ng mga bukirin na wala man lang kanal, iba yon. Pero kung kukuha ka ng 10 kilometro kwadrado ng isang lungsod, ibang usapan na yon. Dapat itong hatiin based sa modelo kasi importante na may sinusunod na tamang modelo. Meron tayong buong mapa ng lahat ng sistema sa mapa, kaya wala namang problema. Mula sa mga hukay na panlaban sa tangke hanggang sa mga trinsera at barbed wire, kaya natin i-classify ang kalidad ng lupa. May tatlong uri ng depensa, may barbed wire, may hukay laban sa tangke, o puro trinsera, kaya pwede mo itong iklasipika. Isa pa, pwedeng mataas ang lupa o urbanong lugar. Dito, mas kaya mong magbigay ng makatotohanang pagsusuri sa tingin ko. Depende rin kung may mahalagang punto. Halimbawa, urbanong lugar pero maliit lang na baryo na may 10 bahay, di ba? Iba naman kung nasa kostyante sa IFCA. Magbibigay ito ng kakayahan sa atin na gumawa ng mas mahusay na pagsusuri kumpara sa mga gumagawa lang ng simpleng mapa. Dakdak 10 kilometer bawas, 10 kilometer basta sa usapan ng kilometro ng parisukat, pero walang pagsusuri sa lupa o sa mismong lugar. Kumpara sa halaga nitong tactical o estratehiko, alam mo yon? Nag-e-evolve din tayo. Para sa akin, ito ay isang interesting na paraan para mas mapag-aralan natin ng mabuti ang usapin ng kilometrahe. Parang palagi akong kontra sa mga sikat na usapan. Sa bilang ng kilometro, kilometer 2 na kinuha, kailangan mong tingnan kung saan. Kung ang mga kilometro, kilometer 2 na kinuha, ay kung saan may 50 kilometer ng trinsera, kanal at baypipe. Malinaw na mas mabagal ang usad at malinaw din na kung malampasan ng isa ang sistemang yon, tiyak na mas bibilis ang pag-usad. Naging tingnan ang mga bagay mula sa pananaw ng kilometro, kilometer 2, hindi isinasaalang-alang ang lupain. Hindi rin yon gaanong mahalaga dahil pwede ring sabihin ito sa mga Ukrainian na kalahating taon nang sumusulong sa Kamyansk pero kakaunti lang ang nakuha at naiintindihan ko na inangkin na ng mga Ruso ang lahat ng depensa. Dating pagmamay-ari ng mga Ukrainian, kaya mahalagang magsagawa ng pagsusuri na may mas malinaw na konteksto gamit ang datos. Kita nyo, ito ang sistema. Kung alisin ko ang mga unit, ito ang depensibong sistema na namapagamit ang satellite images. Hindi ko na alam ang bilang, siguro mga 300,000 para lang may ideya kayo. Dahil marami sila, kailangan yung mag-zoom in para makita kasi kung hindi, mabibigatan ang file. Itong layer na ito at kung titingnan mo, makikita mo ng eksakto kung ano ang mga ito, kung mga kuta, mga sistemang pinatibay at BP at BP. Mahalaga ito dahil ipinapakita nito sa iyo ang halaga ng lupa na yon, kung gaano kahirap sakupin at iba pa. Kaya ang pangunahing usapan ay ang senaryo. Nakanais-nais para sa digmaang ito at sa totoo lang, mula sa panig ng Ukraine at mula sa panig ng Russia, walang mga senaryo kung saan makukuha talaga ng bawat isa ang gusto nila. Para sa Ukraina, mahalaga ang paglaban. Simple lang, pigilan ang usapang strategic nullification na 6 o 7 buwan nang nakalipas. Hindi ko makuha ang gusto ko, kaya sisiguraduhin kong hindi rin makuha ng iba ang gusto nila. At saka, dahil sila ang pinakamalaking bansang umaatake at iba pa, siguradong mas marami silang mawawala pagdating sa propaganda. Ibig sabihin, walang nag-akala na kakayanin ng Finlandia o na sila pa ang atake pabalik kaya yung bansang umatake. Yung mas makapangyarihan ang mas maraming mawawala kapag nagpatuloy ang pagkakabalam. Dahil siya ang kailangan magpaliwanag sa bansa at labas tungkol sa internasyonal at panloob na prestihiyo at kung bakit hindi natutupad ang mga ipinahayag niyang layunin. Tama rin ba ito para sa Golpo? Oo, para sa Iran, sapat na yung nandun lang sila at nagpapakawala ng ilang misil.
At si Trump, na dati gusto siyang pabagsakin, gawing goal po ni Trump, ibalik sila sa panahon ng bato at boto po. Sabi niya, panalo na siya at wasak na ang arsenal nuclear 1 taon na. Oo, ito ang problema. Ang digmaan ay matatapos lang sa pamamagitan ng tigil putukan o pag-freeze ng mga linya. Sa totoo lang, hindi. Ang pag-freeze ng linya ay magre-resulta sa patuloy na digmaan ng mga Ruso at Ukranyano sa mga darating na taon, ngunit mula sa malayo, lalong lumalaki ang mga pag-atake ng missile at drone. Hindi ito sa pananaw ko, kundi sa pananaw ng karamihan sa militar, pati ng mga vlogger na ipinakita ko dati. Rusi, hindi ito isang katanggap-tanggap na kalagayan dahil ang mga Ukrainian ay suportado ng produksyong Europeo na maaaring tamaan ng mga Ruso. Kahit na marami ang nananawagan na tamaan mismo ang produksyon ng drone sa Europa na sumusuporta sa Ukraina. Padami ng padami bawat buwan ang drone na ilulunsad ng Ukraina laban sa Rusya, kaya tumataas din ang panganib para sa mas maraming tao. Alam mo, 4 na taon nang binobomba ang Kyiv, hindi na nga ito balita. Unang beses na binomba ang Moskwa. Hindi ito nangyari mula pa noong dakilang digmaang Makabayan noong ikalawang digmaang pandigdig. Balita ito. Subukan ninyong tingnan ito mula sa kolektibong pananaw ng mga Ruso at subukan ninyong i-export ang modelong ito sa pamamagitan ng paglalapat nito sa China o Amerika. Isipin ninyo kung bukas ay 500 Iranianong drone ang tumama sa Washington o 500 Taiwanese na drone ang tumama sa Beijing. Magiging katanggap-tanggap ba yon? Magiging tanggap ba yon? Anong larawan ang ipinapakita nito sa bansang yon? Nung huling may umatake sa Amerika, nagkaroon ng 20 taong digmaan sa Afghanistan. Totoo ito dahil kamakailan lang ay nakita natin ang paglulunsad ng Oreshnik, 2 Oreshnik. Marahil bilang tugon mismo sa doktrinang estratehiko. Ang mga pag-atake sa antas ng estratehiya ng mga Ukranyano na sa totoo lang, sa ganitong sitwasyon ng tactical operatibong pagkakabalaho, ang tanging magagawa nila ay lumipat sa antas ng estratehiya. Sinabi na natin ito nung simula ng 2025 nung nag-umpisa silang magpaputok. Sinabi ko na rin ito noon pa. Sinabi ko noong 2023 na hindi ito dapat gawin ng mga Ukranyano. Ang estratehiyang depensibo ang laging pinakamabuti. Sa kasong ito, lantad. Ilantad mo ang iyong mga atake sa antas ng estratehiya para tumaas ang gastos ng kalaban, umaasang may mangyaring kakaiba. Oo, totoo. May ginawa si Oreshnik. Si Chilik ay napunta sa Donetsk. Kinumpirma rin ito ng iba't ibang mga kontako sa lugar na bumagsak siya sa hilaga sa pagitan ng Kramatorsk, Kramatov, Sloviansk. Dahil kung ang video ay kusang ginawa ng mga Ruso, ipinapakita nila ang pagbagsak ng isang Oreshnik na malinaw na nasa hilaga ng Donetsk. Walang kasiguraduhan kung sa Ukraine o Russia ang lugar, pero malinaw na isang Oreshnik at may 6 na grupong tiga-6. Interesante na natapos ito, hindi pa malinaw kung sa Ukrainian o Russian control, siguradong may naging problema. Katulad din ng isa pa, interesante rin yun. Ang isa pang Oreshnik ay pinakawalan mula sa base na 80 kilometro mula Kiev. Sa pagkakataong yon, isang paliparan, pero hindi rin tinamaan ang mismong paliparan, kundi ilang pangalawang bodega lang at iba pa. Sa kabilang banda, laging may natitirang pagdududa. At ito ang isang palagay na pinag-usapan namin ni Lansara ng pribado. Ang bilis ng pagbaba ng mga kinetikong pagtamang ito ay ibang-iba kumpara sa unang Oreshnik, sobrang iba, masyadong magkaiba. O baka naman kinunan sila mula sa mas malayo. Hindi, may mga larawan, kinunan din sila ngayon mula sa mas malapit. Partisid. Sì. Nagpalagay ako ng ibang geometry ng pag-atake. Kasi kung hindi masyadong patayo at mas nakatagilid, Maaring mas mababa ang bilis nila, malamang, pero may napakalaking pagkakaiba sa pagbaba. Kinetika ng mga nakita natin nung tumama sila sa Dnipro. Kung ikukumpara sa mga ito, sobrang bagal ng mga ito na halos naalala ko na ang mga submunisyon ng Iran na nakita natin. Pero malinaw din na isa itong Oreshnik.
Inisip ko na baka ikinabit nila ang warhead sa isang missile na hindi Oreshnik at wala itong... Madalas, may saysay ang modularity sa mga Ruso kaya pwedeng ikabit ang warhead sa iba't ibang missile. Maaring gumamit sila ng missile na mas mababa lang ang bilis, mas mababa ang altitude, kaya't hindi maiiwasan na dumating ang mga warhead na may mas kaunting kinetic na lakas. Makikita rin na mas banayad ang kurba ng trajectory. Kung titingnan ninyo yung sa Dnipro, halos patayo talaga ang bagsak. Pero dito, makikita mong mas balistiko ang dating nila. Ibig mo bang sabihin posible ang direktang sagupaan ng NATO at Russia? Walang panganib na maging nuclear dahil wala sa kanila ang gagamit nito. Yan ang punto ng usapan. Kung mananatili ito sa konbensyonal na digmaan, ang problema ay para magkaroon ng konbensyonal na sagupaan, kailangan mong ilagay ang tapang mo sa harap at yan ang laro dito. Ang mga Ruso at si Putin, lalo na si Putin. Ang mga Ruso malamang pagkatapos ng lahat ng mga taong ito ay may lakas pa rin ng loob na lumaban sa isang trinsera. Hindi ko nakikita na ganon. Hindi magpapadala ng 10,000 sundalo ang mga Italyano para palayain ang Estonia, Latvia at Lithuania. Napakadelikadong sugal yon. Pero hindi na rin naman marami ang natitirang barahan ng mga Ruso para makahanap ng senaryo kung saan makakamit nila ang layunin na itinakda nila sa simula. Ang total na mobilisasyon ng milyon-milyong tao ay sobrang mahal at halos imposibleng gawin sa logistics at politika, kaya ang bahagyang mobilisasyon ay kaunting dagdag lang. Pero hindi naman 300,000 tao ang mababago sa digmaan dahil parang 2025 o 2024 lang ulit ito. Salamat. Talakayan tungkol sa pagkikiskisan. Sinusubukan ng mga Ukrainyano na limitahan ang karamihan ng kanilang mga aksyon sa mga pagkakataong may magandang oportunidad lamang. Inalis na nila sa isip nila ang pananakop ng mga teritoryo at mga opensiba para mapanatili ang kasalukuyang kalagayan. Naniniwala ako na magpapatuloy ang digmaan sa malayuang paraan gamit ang mas maraming drone at missile maliban kung magpasya ang isa sa dalawang estado na magsagawa ng malaking mobilisasyon. Mas epektibo ito kung magbubukas ka ng bagong frente na talagang iba kung saan walang fortifikasyon at wala ng iba pa. Hindi ibig sabihin na kung ilipat mo ang 300,000 tao sa mga kasalukuyang linya, makukuha mo agad ang inaasahan mo. Ang kabalintunan dito, may mga ulo-talangka sila sa isang banda at higit pa. Inilalagay pa nila ang sarili nila sa mga sitwasyon na hindi nila kayang takasan. Kaya sa tingin ko, basta magpapatuloy lang ito, lalo lang lalayo at lalo lang magiging mahirap sa loob. Ayon sa mga komentador na Ruso, ang pagtanggap sa ganitong sitwasyon ay isang panloob na laban din. Mananalo ang mga lawin, pati ang mga tinatawag na moderado dahil ito ang labang nangyayari sa loob. Ang sagot ay kasama si Oreshnik. Itong mga Oreshnik, hindi naman talaga sila nakakapinsala ng malaki, diba? Tingnan nyo, sabi ng mga pula na kayang pabagsakin ng Oreshnik ang gusali at gumawa ng butas hanggang 4 na palapag o 15 metro sa ilalim, tingnan nyo. Yung mga crater ay maliit, mga 2.5 hanggang 3 metro ang lalim. Ngayon, sa isang gusali, syempre, pwede mong butasin lahat ng palapag. Pero itong mga inert na bala na to at iba pa kung ipuputok mo sa isang base ng himpapawid. Anong magagawa mo? Sobrang laki at lawak ng mga yon, kahit gumawa ka ng butas, maayos din agad sa ilang oras. Paano ito gumagana kung may espesyal na gamit o kung may mga taktika na nuclear pero hindi kinetiko? Sa kinetiko, hindi ito gumagana. Pwede mo itong gamitin sa malalambot na target gaya ng pantalan, pabrika ng langis, at paliparan na hindi pinatibay ang estruktura. At si Millennium Pito Augusto ay tinatansya na bawat ulo ng Oreshnik ay halos kapareho ng lakas na isang Mark 84. Oo, pero may ibang gamit dahil hindi ito sumasabog. Salamat. Huli na ito at kailangan ko nang tapusin. Tungkol naman sa Taurus, may mga bagong balita. Ang paggamit nito ay talagang limitado lang sa tactical na paraan. Naniniwala ako ang pinili ng mga Ukrainyano na pauna rin ang teknolohiya ng drone at gamitin ito, pati na pagpapakawala ng mga lobo para sa pag-atake sa malalayong lugar. Di tulad ng Taurus, gaya ng IMAS na madalas nilang gamit sa ganito. Isang imbakan, isang kampo militar o ilang mahalagang target. Kamakailan, ginagawa na nila ito gamit ang mga drone.
Kasi limitado pa rin ang komunikasyon. Kaya hindi naman na, ayan, At ang Taurus ay may natataning warhead, isang warhead na may dalawang kompasabog. sa malaking bahagi, salamat. Naisip ko ang brooch na kahit papaano ay tandem pa rin. Karaniwan itong gamit sa protektadong target. Tapos, in-export pa sa Timog Korea. Hindi ko alam kung bakit. Gagamitin ito ng Timog Korea laban sa mga underground na pasilidad, protektadong bunker, at mga leader ng Hilagang Korea kung magkaroon ng labanan. Isang partikular na sandata. Huling bagay, ako at si Lanzaron ay nasa Cuneo sa ikapito 5:00 ng hapon sa Nuevo Cuneo. Isulat lang ang Nuevo Cuneo at makikita nyo ito. Isang sentrong pampalakasan, pangkultura, may mga court at ABP. Nilagay ko rin ang Google Map Nuevo Cuneo. Libreng pasok. Magkikita tayo doon, pag-uusapan natin ang iba't ibang bagay, mula Pasifiko hanggang sa digmaan sa Ukraine at lahat pa. Siyempre, dadalhin natin ang lahat, ang mga libro. Kaya kung gusto ninyong bumili ng mga libro at gumawa ng pelikula, kasama kami. Bukas ang mga tanong. Madalas kaming makipag-interact sa mga tao. Alam nyo na, karamihan ng sinasabi namin kung sinusundan nyo kami dito. Siguro ayaw nyo na ng paulit-ulit sa live. Gusto nyong pumunta doon para makausap kami ng direkta at magkaroon ng sapat na oras para magtanong ng mga bagay na baka hindi namin masagot kapag nasa live kami na may sariling tema. Ganon ang ibig kong sabihin. Makikita nyo naman ang mga poster sa aking Telegram at sa lahat ng social media. Kaya salamat sa inyong lahat. Salamat kay Leonardo na dumaan at good night. Bye!